dalagitang si Viu Viu ay parang isang kaakit-akit na itim na sis sa entablado. Ngunit sa likod ng maskara ay matinding pagkapuot. Tahimik niyang tinitigan ang kanyang mortal na kaaway na si An Kof Hyen. 10 taon na ang nakalipas, sinira niya ang buhay ng ina ni Viu Viu at ikinulong ang kanyang ama. Nagtago si Viu Viu sa loob ng maraming taon at sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataong makaganti. Ngunit isang kamay ang hindi inaasahang humawak sa baso na mailason si Kidong pala, ang anak ni An Kof Hyen. Napilitan si Viu Viu na maglabas ng barahan ng maaga at ibinuhos ang laso ng direkta kay An Kof Hyen. Mabilis na sinalo ni Kidong ang baso para sa kanyang ama na naging dahilan upang hindi na makakita ang kanyang mga mata. Makalipas ang 2 buwan, nagtatago si Viu Viu sa isang nayon sa baybayin. Naghahatid siya ng isda sa mga bangka para sa mga customer at hindi inaasahang nakita ang isang dating kakilala. Hinalaw ni Kidong ang kanyang tungkod at sinabihan ang kanyang mga tauhan na paandarin ang bangka palabas sa gitna ng dagat. Pumili siya ng matalim na kutsilyo at dahan-dahang pinagbayad si Viu Viu. Gusto niyang magbayad siya para sa hirap na dinanas niya habang nasasanay sa dilim. Narinig ni Kidong na maganda sa mata ang apdo ng isda, kaya't marami siyang kinain. Kaya, sinamantala niya ang pagkakataon na regaluhan siya nito. Sinarkastiko niyang sinabi na anak nga siya ni Viu Zhen, gamit lang ang ganoong kahangal na paraan upang patayin si An Kof Hyen. Naalala niya na dinaya ng ama niya ang pondo ng proyekto, at pinatay pa ang kanyang asawang si Kilan. Mula sa pagiging isang prinsesa, biglang naging tindera ng alak si Viu Viu. Pinaalalahanan niya si Kidong na huwag isipin na ang pagharang sa lason ay magbibigay sa kanya ng pagpapahalaga ni An Kof Hyen. Dahil kumalat ang balita na isa lamang siyang anak sa labas na hindi minamahal. Nag-init ang ulo ni Kidong, hinigpitan ang leeg ni Viu Viu, ngunit naghanda pa rin siya ng isa pang regalo, ang 3-sided music box. Inilahad niya na binisita niya ang ama ni Viu Viu sa kulungan. Mahigpit na niyakap ng lalaki ang music box na ito, at patuloy na binabanggit ang pangalan ng kanyang anak. Hinawakan ni Viu Viu ang kutsilyo, tinanong si Kidong kung anong ginawa niya sa kanyang ama. Sinabi niya na hindi niya kayang saktan ang isang taong mas masahol pa sa patay, sa halip ay ipinaalam lamang sa kanya na hindi na siya aabot sa araw na iyon. Viu Viu, binulag mo ako, kaya't ipipikit ko ang iyong mga mata magpakailanman. Itinulak ni Kidong si Viu Viu sa bubong ng bangka, ngumiti siya ng may kasiyahan, at pagkatapos ay diretso siyang itinulak sa malaking dagat. Inihagis din niya ang music box, bilang paalam na regalo para sa kanya. Sa malamig na tubig, sinikap ni Viu Viu na abutin ang music box na dinisenyo mismo ng kanyang ina. Nasaksihan niya kung paano namatay ang kanyang ina sa construction site, at pagkatapos ay naaresto ang kanyang ama, dahil sa pagpuputol ng pondo na naging sanhi ng aksidente sa trabaho ng kanyang ina. Hindi niya matanggap na ang kanyang pamilya ay napakasaya noon. 5 taon pagkatapos, inorganisa ni An Kof Hyen ang engagement party para sa kanyang anak na babae, si An Tintin. Nagbulungan ang mga bisita, na hindi dumalo si Kidong sa kasal ng kanyang kapatid, at ang groom ay nahihiyang magpakasal sa isang may kapansanang nobya. Narinig ni An Kof Hyen na abala ang kanyang manugang sa Haichao, kaya't napilitan siyang humingi ng paumanhin sa mga kagalang-galang na bisita. Sinabi niya na sa kanyang pagkatao, tiyak na hindi na niya ikakasal ang kanyang anak. Ngunit ang kanyang manugang na si Cao, Samson ay nagpadala ng malaking regalo sa kanyang asawa. Iyon ay isang pinatotohanan na dokumento ng ari-arian bago at pagkatapos ng kasal, na pagmamay-ari lamang ni Tintin. Bukod pa rito, inilipat ni Cao Samson ang lahat ng kanyang ipon at ari-arian sa pangalan ng kanyang kasintahan. Sinabi ni An Kof Hyen na hindi pinapansin ng kanyang manugang ang tingin ng iba, at hindi rin mahalaga kung anong apelyido ang magiging pangalan ng kanilang mga anak sa hinaharap. Ngunit umaasa lamang siya na maunawaan ng lahat na mahal niya si Tintin. Sa kabilang banda, nahuli ni Kidong ang assistant ni Cao Samson. Pinayuhan niya si Kidong na huwag mangarap dahil si General Cao ay humahawak na ng mahalagang posisyon sa Sterry Corporation, at ngayon na nakipag-engage na siya kay Miss Tintin, tiyak na mamamana niya ang kumpanya. Inilahad ni Kidong ang kanyang hilig na gawin ang alam niyang hindi dapat gawin. Direkta niyang tinamaan ng marmol ang mukha ng assistant, at pinilit siyang sabihin ang layunin ni Cao Samson sa pagpunta sa Haichao. Nagpatotoo ang assistant, sinabi na pupunta si Zhu para makipagkita sa hurado ng kompetisyon sa disenyo ng arkitektura, si Kijije. Matapos imbestigahan, narinig ni Kidong na si Kijije ang tanging Asyano na nakatanggap ng gintong parangal sa disenyo ng arkitektura ng Pransya. Ang proyekto ng Exhibition Center ay naugnay sa tagapagmana ng Starlight Corporation, kaya't sabik na sabik si Cao Samson na humingi ng tulong sa kanya upang mapanalunan ang proyektong ito. Sa huli, lumitaw din si Kijije. Naghihintay ang mga kinatawan ng mga nangungunang kumpanya ng arkitektura sa China na piliin niya ang mga batang talento sa disenyo. Naglagay siya ng isang baso ng red wine sa unang gawa na nagpapahiwatig na kailangan pa itong ibabad ng ilang taon. Binigyan niya ang pangalawang designer ng isang baso ng champagne na nagpapahiwatig na maaari na itong magdiwang ng mas maaga. Sa ikatlong gawa, naglagay siya ng baso ng soft drink na nagpatawa sa lahat sa may akda. Biglang narinig ang boses ni Kidong, nagulat si Jije at naalala ang nakaraan. Sinalo siya nito, aksidenteng natanggal ang kanyang salamin, pinaupo siya ni Kidong, at tinulungan siyang isuot ang kanyang sapatos. Hinawakan niya ang disenyo sa sapatos, naaalala na ito ay tinatawag na Tears of the Era.
Hula niya na napakamahilig siya sa alaala, ngunit nagsusuot ng sapatos na hindi kasya. Sinabi niya na katulad niya siya, kung magkagusto sa isang bagay, hindi niya ito pakakawalan. Ang nakakuha ng kanyang atensyon sa Haichao ay hindi ang kompetisyon kundi siya. Ipinakilala ni Kidong ang kanyang sarili bilang CEO ng Sterry Escape Company sa Ninghai City. Inanyayahan niya itong sumali upang matulungan ang Sterry Escape na mabilis na sumikat. Tumanggi si Jeje dahil kalalabas lang niya sa Sterry Corporation. Pinipili niya ang mga kasosyo tulad ng pagpili ng sapatos, mas gusto lamang niya ang mga vintage na bagay. Biglang dumating si Kao Samson, ipinakilala ang kanyang sarili bilang Vice Presidente ng Sterry Corporation. Narinig ni Jeje ang pangalan ni Samson sa loob ng 3 taon, sinakop na niya ang merkado ng South China. Naniniwala si Samson na sa kanyang pagsali sa Sterry Corporation, tiyak na mamumuno ang kumpanya sa buong bansa sa ilalim ng arkitektura. Humingi si Jeje ng karagdagang oras para pag-isipan at sasagutin niya sa lalong madaling panahon. Kinuha ni Samson ang salamin para sa kanyang bayaw, ngunit mayroon pang ibang paraan si Kidong upang mapanatili ang depensa. Nang makipagkita kay Kao Samson, tinanong ni Jeje kung hindi ba siya napapagod sa pagganap bilang isang dedikadong nobyo. Dahil hindi pa umaabot ng 15 minuto ang paglalaro ng chess, ngunit 5 beses na siyang tumitingin sa kanyang telepono. Nag-alok siyang tulungan si Samson na makarating sa pinakamataas na posisyon sa Sterry Corporation upang hindi siya tawaging isang taong walang silbi. Bilang kapalit, gusto niya ang 15% ng bahagi ng Sterry Corporation. Upang patunayan ang kanyang kakayahan, aalisin niya si Kidong bilang pampagana para kay Samson. Mula sa malayo, lihim na pinagmamasdan ni Kidong si Jeje. Nakita nila na nakikipagkamay siya kay Kao Samson at sinusundan pa siya ng isang bigong kalahok sa kompetisyon. Sa katunayan, kinamuhian ng matabang lalaki si Jeje dahil pinalayas siya sa industriya ng disenyo, ay pinatikim niya ito ng soft drink. Pagdating ng panahon, lumitaw si Kidong at hinila si Jeje sa likuran niya. Bulag man siya, matalas ang kanyang pandinig at mahusay sa martial arts. Nang makitang nasugatan si Kidong, sinira ni Jeje ang ilaw ng kalye at pagkatapos ay hinila siya upang tumakas. Pagka-uwi, tinulungan ni Jeje si Kidong na gamutin ang kanyang mga sugat. Dahan-dahan niyang tinanggal ang salamin, inilagay ang baston sa kanyang damit. Hinawakan niya ang sugat na nagpagulat kay Kidong. Nang marinig niyang sinabi ni Jeje na kahawig niya si Kao Samson, agad na tinanggihan ito ni Kidong. Dahil tiyak na makukuha niya ang gusto niya, kung hindi, sisirain niya ito. Hiniling ni Jeje kay Kidong na bigyan siya ng dahilan upang tanggihan ang magandang alok ni Kao Samson. Nangako si Kidong na kapag nasa kapangyarihan na siya sa Sterry Corporation, bibigyan niya siya ng doble sa kondisyon na ibinigay ni Samson. Nagtanong si Jeje kay Kidong kung bibigyan niya siya ng 30% ng shares upang siya ang maging babaeng may-ari ng Sterry Corporation. Itinulak niya ito sa kama, sinabing hindi niya gusto ang mga babaeng agresibo. Gayunpaman, hindi niya matanggihan ang pang-akit nito. Inanyayahan niya itong umuwi sa Ninghai kasama siya kinabukasan ng umaga. Kinamayan ni Jeje si Kidong, umaasang magiging maayos ang kanilang kooperasyon. Sa kabilang banda, ang matabang lalaki na humarang sa daan ni Jeje ay nakatanggap ng bayad. Lumabas na, lahat ay bahagi ng plano ni Jeje. Kahit na nagsikap siyang magsanay upang maging katulad ng ordinaryong tao, alam niyang bulag talaga ito. Sa halip na magdulot ng kaguluhan, aapakan niya ang bato sa kanyang daan, tulad niya, upang makapasok sa pamilyaan. Dahil nagdududa si Kidong, ginamit ni Jeje si Kao Samson para painin siya. Nagplano rin siya ng eksenang ililigtas niya ang isang babae, na pilit na inilagay si Kidong sa kanyang patibong. Pagkatapos ng 5 taon, sa wakas ay nabisita rin ni Jeje ang kanyang ina. Dumaan siya sa katabing libingan upang sunugin ang natitirang larawan niya bilang si Viu Viu. Ngunit hindi niya alam na pinagmamasdan pala siya ni Kidong mula sa malayo. Lumabas na matapos itong itulak sa dagat, na iligtas si Viu Viu ng kanyang kinakapatid na ina. Pinayuhan siya nitong huwag magpadalos-dalos, kailangan niyang planuhin ang bawat hakbang upang lapitan ang kanyang kalaban. Binigyan niya si Viu Viu ng bagong pagkakakilanlan at pagkatapos ay dinala siya sa ibang bansa. Sa pag-uwi, nakita ni Jeje ang lalaking nakita niya sa bangka ng pangingisda noon. Pamilyar na pamilyar siya sa kanya, ngunit ipinakilala siya ni Kidong bilang kanyang kasintahan. Naalala ni Kidong na si Shisi ay nagdaya, kaya't pinalayas siya ni Anko Hien mula sa Ninghai. Sinabi ni Shisi na dahil sa awa ng chairman, tinawag siya nitong pabalik upang maging katulong. Humingi ng tulong si Kidong kay Shisi upang protektahan si Jeje, dahil malapit na itong maging kanyang master. Si Shisi, sa ngalan ng chairman, ay nagdala ng mga bulaklak sa anibersaryo ng pagkamatay ng ina ni Kidong. Itinapon niya ang bungkos ng bulaklak sa lupa, dahil labis na kinamumuhian ng kanyang ina ang amoy ng chrysanthemums. Ipinaalala ni Shisi sa mag-asawa na mayroon silang family dinner ngayong gabi. Nang sumamba sa kanyang ina, tinanong ni Kidong kung bakit naroroon si Jeje. Sinabi niya na gusto niyang malaman kung bakit ang paboritong anak ng Sterry Corporation ay naging isang bulag na tao na hindi pinahahalagahan. Nalaman niya na isang babae ang bumulag sa kanya, ngunit namatay din sa kalaunan. Nagtaka si Kidong kung takot siyang maging pangalawang Viu Viu. Iginigiit ni Jeje na mas matalino siya, kaya alam niya ang tamang pagpipilian. Nasiyahan siya sa pagiging kasintahan, upang matulungan siyang maging bagong master ng Sterry Corporation.
Bago pumasok sa pinto ng An-family, pinaalalahanan ni Kidong si JJ na mag-ingat dahil maraming mga mata ang nakatutok sa kanya. Sila ay parang mga buwitre, ngunit kapag nagkamali, papunitin siya sa 8 piraso. Tiniyak ni JJ na hindi niya gagawing huling hapunan sa An-family ang party ngayong gabi. Nang marinig ang mga yabag, tinanong ni Tingting si Kidong kung bakit siya naroroon. Ang kanyang apelyido at wala siyang kapatid na may ibang apelyido. Naisip ni Kidong na ipinanganak silang magkapatid dahil ang isa ay bulag, ang isa ay pilay. Agad siyang hinila ni JJ para umiwas. Ipinakilala ni Kidong na si JJ ang kanyang kasintahan. Nakita ni Kao Samson na kakauwi lang ng kanyang nakatatandang kapatid at mayroon na agad siyang ibinalitang nakakagulat. Sinabi ni Kidong na napakaproduktibo niya, hindi tulad ng isang taong umalis sa engagement party papuntang Haichao at sa huli ay hindi niya nakumbinsi si JJ. Ipinaliwanag ni Samson na mas matanda siya kay JJ sa kolehiyo, kaya inanyayahan niya ito na sumali sa Sterry Corporation. Pinayuhan ni Kidong ang kanyang minamahal na kapatid na babae na hawakan ng mahigpit ang kanyang nobyo. Sinarkastikong sinabi ni Tingting na si Kidong ay eksaktong katulad ng kanyang ina, walang pakialam sa mga pamamaraan upang sakupin ang lugar ng iba. Sa huli, lumitaw din si An-kok Hayan na nagpaalala kay JJ sa matinding pagkamuhi. Sa hapunan, sinisi ni Samson ang kanyang sarili sa pagpapagalit kay Tingting, ngunit pinabilis naman niya ang romansa para sa kanyang kuya. Gayunpaman, kung tama ang kanyang pagkakalaala, 3 araw pa lang silang magkakilala. Naisip ni Kidong na kamuhian ang isang tao habang buhay, ngunit mahalin ang isang tao sa isang sulyap lamang. Bigla niyang binuksan ang kahon ng singsing at nag-propose kay JJ sa harap ng buong pamilya. JJ, simula nang hawakan mo ang aking kamay upang tumakas, ang aking buhay ay nakatalina sa iyo. Upang hindi ka makatakas sa akin, kailangan kong personal na isuot ang singsing, hawakan ka ng mahigpit. Ngumiti si JJ at isinuot ang isa pang singsing kay Kidong. Pinuri ni An si JJ sa kanyang katapangan na naging dahilan upang umusbong ang pag-ibig mula sa isang bulok na kahoy. Isinalaysay ni JJ na noong nasa Haichao siya, iniligtas siya ni Kidong mula sa mga thugs. Sa sandaling iyon, napagdesisyonan niya na siya ang magiging asawa niya. Nagtataka si Samson kung nagkataon lang ba iyon o kung palagi bang sinusundan ng kanyang kuya si JJ. Inamin ni Kidong na sinusundan niya ito dahil sa paghanga, hindi tulad ng isang taong madaling makuha, ngunit hindi naman. Alam ni An na naglalaban ang dalawa niyang anak dahil pareho silang interesado sa proyekto ng exhibition. Tinanong niya si JJ kung hula niya kung sino ang mananalo sa mahalagang proyektong iyon. Naintindihan niya ang ibig sabihin ng chairman na si Kidong o si Samson ang karapat-dapat na magmana ng Sterry Corporation. Dahil hindi maganda ang takbo ng negosyo ng korporasyon kamakailan, kailangan nila ng isang tao na magliligtas sa Sterry Corporation mula sa panganib. Sa banyo, nasusuka si JJ habang kumakain sa iisang mesa kasama ang kanyang kalaban. Biglang lumitaw si Shisi, inabot ang panyo para sa kanya. Nahulaan ni JJ na matagal na niyang napagtanto ang kanyang pagkatao. Gayunpaman, hindi niya ito inilantad upang makita kung may kakayahan siyang gawin ang susunod na hakbang. Binalaan ni Shisi si JJ na huwag ipagpalagay na matalino siya. Narinig niya na 3 taon na ang nakalipas, minahal ni Shisi ang isang mayamang babae. Plano niyang dalhin ito upang tumakas, ngunit pinaghiwalay sila ni An-kok Hayan, pinalayas siya mula sa Ninghay. Nang bumalik siya, patay na ito. Kinuha ni JJ ang panulat sa dibdib ni Shisi at mabilis na kinontrol siya. Naisip niya na mayroon silang parehong layunin, mas mabuting magtulungan na lamang para makaganti. Nang marinig ang ingay sa labas, dali-dali si JJ upang siya satin. Nakita niya ang lumilipat na florera at agad na nahulaan na si Kidong iyon. Sa daan pa uwi, tinanong ni Kidong si JJ kung saan siya galing. Inilahad niya na may multo sa bahay na iyon, ngunit mas kinatatakutan niya ang puso ng tao. Kunwari niyakap niya ang kanyang kasintahan dahil may mga matang nakamasid sa kanila. Pagkapasok sa loob upang salubungin ang kanyang kasintahan, sinikap ni Samson na akitin si Tingting. Pinalayas siya nito upang sundan si JJ at sinira pa ang florera na nagpadugo sa mukha ni Samson. Binuhat niya si Tingting sa kama na nagsasabing si JJ ay isa lamang disposable na piyesa. Sumugod siya upang bigyang kasiyahan ang pagnanais ng kanyang kasintahan na nagpatigil sa galit nito. Habang dinadala si Tingting upang sukatin ang wedding dress, hindi inaasahang nakita muli ni Samson si JJ. Pinuri niya ang panlasa ng kanyang junior, sinasabing katulad niya, hindi niya lang inaasahan na mapapaibig nito si Kidong sa loob ng 3 araw. Muling sinabi ni JJ na si Kidong ay isa lamang pampagana na ibinigay niya kay Samson. Sasali siya sa maliit na kumpanya ni Kidong at personal na pangangasiwaan ang proyekto ng exhibition center. Pagkatapos magpanggap na tutulungan siyang manalo sa proyekto, agad siyang aalis. Handa nang umalis si JJ sa wedding dress studio nang hindi inaasahang nakasalubong niya si Kidong. Sinikap ni JJ na hindi gumawa ng ingay, ngunit nagkataon na hinarangan niya ang lahat ng kanyang daan. Balak ni JJ na kumuha ng karayom upang subukan ang mata ni Kidong nang biglang tinawag ni Samson ang kanyang kuya. Sinabi ni Kidong na dumating siya upang pumili ng wedding dress, ngunit nakalimutan niya ang sukat ng katawan ni JJ. Kinuha niya ang kanyang telepono upang tawagan ang kanyang asawa na nagpatigil sa kanya sa pagmamadaling patayin ang kanyang alarm. Biglang naalala ni Kidong na abala si JJ sa pagdidisenyo ng blueprint ng exhibition center.
Pagbalik sa Steri SAC, tinanong ni Kidong ang kanyang kasintahan kung nasasanay na ba siya sa bagong kapaligiran. Naisip ni JJ na natatakot ang lahat sa brutal na otoridad ni General Ki, kaya't mabait sila sa kanya. Kumatok si JJ sa mesa para tingnan ni Kidong ang plano. Gusto niya na ang bubong ng exhibition center ay gawa sa cross-hatch net. Lahat ay gagamit ng salamin upang lumikha ng transparent na espasyo na lumalaboy sa hangganan sa pagitan ng loob at labas. Nang marinig na interesado si Kidong sa opinyon ng chairman ng bidding committee, agad na itinumba ni JJ ang mesa ng disenyo. Naisip niya na hindi niya kailangang malaman kung paano magdisenyo, kundi dapat siyang uminom ng tamang gamot para sa kanyang sakit. Narinig niya na ang chairman ng bidding committee, si Commander Few, ay isang malaking tagahanga ng fencing. Nag-sponsor siya ng maraming amateur fencers, ngunit huminto lamang sa top 16 na. Kung tutulungan niya itong hugasan ang kahihiyan ng pagkatalo, tiyak na hawak niya ang panalo sa proyekto ng exhibition center. Sa fencing court, ang depensa at opensa ni Kidong ay parehong nakasalalay sa kanyang pandinig. Mabilis na tinalo ni Kidong si JJ, na nagduda sa kanya na ang kanyang mga mata ay lumitaw sa ibang lugar. Naisip niya na maraming bagay ang hindi kailangang tingnan ng mga mata, kundi dapat damhin ng puso. Pagka-uwi sa kanyang sariling tahanan, humingi ng tulong si JJ sa kanyang sarili na maglagay ng gamot. Napansin ni Xiaopo na parang naghihiganti si Kidong, malamang na maaga niyang natuklasan na nakipagkita si JJ kay Samson sa tindahan ng wedding dress. Biglang napagtanto ni JJ na nagpapanggap lang si Kidong na bulag. Sa sandaling iyon, nakatayo siya sa ilalim ng malamig na tubig, lihim niyang naisip na marahil ay nahulaan na ni Viu ang katotohanan. Mula sa simula ay nagpanggap siyang bulag at kinokontrol ang lahat ng bagay sa kanyang palad. Viu, gaano man ako kasama sa iyong mga mata ngayon, darating ang araw na maunawaan mo ako. Sa susunod na fencing practice, hindi pa rin matalo ni JJ si Kidong. Sinadya niyang ihulog ang panulat ni Shisi, nang biglang makatanggap si JJ ng balita na nagkaroon ito ng aksidente sa sasakyan. Nakasiguro siya na masama pa rin si Kidong tulad ng dati, ngunit hindi na siya ang Viu 5 taon na ang nakalipas. Lubos siyang nag-concentrate, naglaro ng isang survival game kasama siya. Si Kidong ay nagawa na maalis ang sombrero ni JJ, ngunit malakas din siyang lumaban. Gayunpaman, duguan pa rin siya hanggang sa mawalan ng malay. Nang magising, nakita ni JJ ang sarili sa bahay ni Kidong. Binigyan niya ito ng 5 minuto para maglinis bago salubungin ang masaganang handaan na inihanda niya. Sa almusal, tinanong ni Kidong kung hindi angkop sa panlasa ni JJ ang pagkain. Naisip niya na paano makakain ng isang bulag ang niluto, ngunit sobrang curious siya sa tunay na layunin nito. Sinabi ni Kidong na gusto niyang bigyan ng gantimpala si JJ dahil sa pagkamit ng pamantayan para makasali sa paligsahan ng fencing ng kababaihan. Naisip niya na kung binabati lang siya, hindi na kailangan pang dalhin siya rito. Ipinaalala ni Kidong na hindi pumunta sa bahay niya ang kanyang nobya, marahil ay hindi tama. Bukod pa rito, gusto niyang bigyan siya ng espesyal na pagsasanay. Kahapon, si JJ ay labis na na-stress at anemiko, kaya nawalan siya ng malay sa lugar. Kung hindi siya kukuha ng mas maraming iron, tiyak na hindi siya makakatagal sa 3 round. Bukod pa rito, kung gusto mong talunin ang kalaban, ang pinakamahusay na paraan ay kainin siya. Tinitigan niya habang kinukuha ni Kidong ang panulat ni Shisi, at agad na kinwestiyon kung ano ang ginawa niya rito. Nang marinig ang doorbell, sinabihan ni Kidong si JJ na tingnan kung pulis ba ang dumating para arestuhin siya. Lumabas na ito ay ang grupo ng stylist na inupahan ni Kidong para baguhin ang hitsura ni JJ. Matapos maglagay ng makeup at mag-ayos ng buhok, mas naging kaaya-aya si JJ sa paningin ni Kidong. Bagaman hindi siya nakakakita, nararamdaman pa rin niya ito sa kanyang puso. Nakita niyang labis na nagustuhan niya ang panulat na ito, kaya ibinalik niya ito kay JJ. Sa paligsahan ng fencing ng amateur sa Ninghai, sunod-sunod na nanalo si JJ, na naging dahilan upang mapansin siya ni Xifu. Sa wakas ay nakapasok si JJ sa top 16 na, ngunit kailangan niyang harapin ang runner-up ng nakaraang taon, si Huang Ming, tunay na matinding kalaban, na naging dahilan upang tuluyang siyang mapag-iwanan. Hula ni Kidong, oras na para ilabas ni JJ ang kanyang natatanging galaw. Naalala niya ang mga turo nito, inikot ang espada at biglang sinaksak ang kalaban. Bagaman hindi nakapasok si JJ sa finals, nanalo siya sa mata ni Xifu. Nagpahatid dito ng mensahe, iniimbitahan siyang sumali sa club ng espada ng Feng Shidao. Dahil alam ni Xifu na gusto niya ang pagtakbo, dumating si Samshan upang salubungin siya, at nagkataong nakita muli si JJ. Paghagibis ng isang sasakyan, mabilis na hinila ni JJ si Xifu, ngunit siya mismo ang nahulog at nalagot ang litid sa kamay. Lihim siyang sumenyas kay Samshan, upang magkaroon siya ng pagkakataong makalapit kay Xifu. Pagdating sa pamilyar na klinika ng tradisyonal na Chinese medicine ni Xifu, nakita ni JJ ang larawan ng isang babae, na ang estilo ay katulad ng sa kanya noong nag-fencing siya. Sinabi ni Ixixia na iyon ang anak ni Xifu, na nagngangalang Wenwen. Gusto niyang mag-fencing at naparito rin noon dahil sa nalagot ang litid sa kamay. Ngunit 3 taon na ang nakakaraan, nagpakamatay si Wenwen dahil sa pagkabigo sa pag-ibig. Binigyan ni Ixixia si JJ ng gamot at hiniling din sa kanya na ibigay ang kahon ng regalo kay Xifu. Sumakay sa kotse, inamin ni JJ na dati ay sumali siya sa paligsahan ng fencing para sa bagong exhibition center project.
Bagong alam niya ang kwento tungkol kay Wenwen at nangako siyang hindi niya gagamitin ito para lapitan ang matanda. Hindi sinisisi ni Xifu si JJ dahil naramdaman niyang tunay ang kanyang mga aksyon. Ang mga nakaraang araw na kasama niya sa fencing at pagtakbo ay nagpaniwala sa kanya na bumalik ang kanyang anak. Nag-appointment siya kay JJ na magkita pagkatapos ng 3 araw para pag-usapan ang kanilang kooperasyon. Nang umuwi ang kanyang nobya, naamoy ni Kidong ang amoy ng Chinese medicine sa kanya. Hula ni JJ na nakuha niya ang balita mula sa aso at natuklasan niyang nasugatan siya. Hinawakan ni Kidong ang kamay ni JJ at marahang pinahira ng langis. Pinayuhan ni Kidong si JJ na huwag kumilos ng mag-isa dahil hindi niya kayang bayaran ang halaga kung gagawin niya ang mga bagay sa likod niya. Nag-imbita si Xifu kay JJ sa pier at inihayag na hindi gusto ng kanyang anak na mag-fencing. Dahil gusto niya ang sport kaya pinasanay niya ang kanyang anak mula pa noong bata. Nakita ni Xifu na nagsimula ng mahilo si JJ kaya nagpasya siyang sabihin sa kanya ang buong kwento. Lumabas na si Wenwen ay isang batang inampun niya mula sa isang ampunan. Binigyan niya si Wenwen ng lahat ng pinakamahusay na bagay sa kondisyon na hindi siya dapat lumayo sa kanya. Ngunit lumaki si Wenwen at naglakas loob na tumakas kasama ang isang lalaki. Siya si Shisi, isang alagad sa ilalim ni An Guhayan. Kinasusuklaman niya si An dahil alam niyang namatay ang kanyang anak dahil kay Shisi, ngunit pinayagan pa rin niya itong maging tagapamahala. Pinuri ni Xifu si Kidong sa pagiging matalino at pinili siya bilang kapalit ni Wenwen. Handa siyang tumalon sa bitag dahil kaya niyang punan ang kanyang huling pagsisisi. Hinawakan ni JJ ang panulat at sinaksak ang kamay ni Xifu at pagkatapos ay lumusong sa malaking dagat. Pilit na lumangoy si JJ patungo sa pampang ngunit ang pampatulog ay nagpahilo sa kanya. Sa sandaling unti-unti siyang lumubog sa ilalim ng dagat, biglang lumitaw si Kidong. Tuwid siyang lumangoy patungo kay JJ, mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay. Ang halik ni Kidong ang nagpanatili kay JJ. Nang marinig ang tunog ng music box, nagising si JJ. Naalala ni Kidong na itinapon niya ang music box sa dagat kasama si Viu Viu. Hindi niya inaasahan na pagkatapos ng 5 taon, hindi pa siya patay at buo pa rin ang music box. Itinulad ni JJ si Kidong sa isang artista sa entablado na alam ang kanyang pagkatao, ngunit sinasamantala pa rin ang sitwasyon. Hula niya na hindi lang ang karapatan sa pagmamana ng yaman ang pinupuntirya niya, kaya hindi niya magawang hayaan siyang mamatay. Siya ay isang illegitimate child at kinamumuhian si An Guhian. Iniligtas niya ito kaya isinakripisyo niya ang kanyang mga mata, ngunit itinapon lamang siya na parang basang sapatos. Kaya gusto niyang maranasan ni An Guhian ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa kapag nawala ang lahat. Pinuri ni Kidong ang galing ni JJ sa paghula, ngunit nag-iwan siya ng napakaraming bakas na hindi makakatakas sa mga mata ni An Guhian. Naisip ni JJ na ang bagay na basag ay hindi na magagamot pa, kaya kailangan niyang walang awa na sirain ang kahinaan. Inimbitahan ni Kidong si JJ na maging kanyang piyesa na sinisigurong makukuha niya ang kanyang gusto. Kinabukasan, naiulat sa pahayagan na inaresto si Xifu dahil sa pagtanggap ng suhol. Naalala ni JJ ang assistant ni Xifu na si Xupeng na lihim na kumuha ng video kung paano siya ginagahasan ito. Kung sinuhulan ni Kidong si Xupeng, magagamit niya ang video para pilitin si Xifu na ibigay ang proyekto ng exhibition center. Kaya bakit niya kailangang ipadala si Xifu sa kulungan? Gusto ni JJ na hanapin si Xupeng para magamit siya para kontrolin si Kidong. Nag-imbita si Samsha ng kanyang kapatid at asawa nito para kumain, binabati ang kanyang magiging hipag sa paglampas sa trahedya. Pinuri niya si Kidong na napakahusay, bulag pa rin siyang nakatalo sa mga tauhan ni Xifu at lumusong pa sa dagat para iligtas ang kanyang asawa. Tinanong ni An Guhian ang kanyang anak, kailan pa siya gumaling sa pagkabulag. Tinanggal ni Kidong ang kanyang salamin at inamin na nakakakita na siya bago siya pumunta sa Haizhou. Nag-iisip si Jingjing kung nagpapanggap lang bang bulag ang kuya niya para samantalahin ang pagkakasala ng kanilang ama. Naalala niyang pinakakinamumuhian ng kanilang ama ang mga sinungaling, kaya hindi karapat-dapat si Kidong na magmana ng Jingyao. Kinuwestiyon ni JJ ang lahat kung naranasan na ba nila ang kawalan ng pag-asa na makulong sa walang katapusang kadiliman sa tanghali. Kinailangan ni Kidong na mabuhay sa ganoong pakiramdam sa loob ng 5 taon at nawala pa ang kanyang karapatan na magmana ng Jingyao. Gusto lang niyang alalahanin ng kanyang ama ang kanyang sakripisyo at hayaan siyang makabalik at mag-ambag sa Jingyao. Alam niyang labis na kinasusuklaman ni Xifu ang kanyang ama, kaya humingi siya ng tulong kay JJ para makakuha ng ebidensya ng kanyang katiwalian. Dahil kung mananatili si Xifu sa posisyon bilang chairman ng bidding committee, walang Jingyao o Jingkong ang makakakuha ng proyekto ng exhibition center. Pinatawad ni An Guhian si Kidong dahil labis siyang nasiyahan sa mga ginawa ng kanyang anak. Sa kabilang banda, pinunan niya si Samson na kulang sa kakayahan na alisin ang hadlang tulad ni Xifu. Gusto niyang bigyan ang kanyang magiging manugang ng isang disenyo mula sa dating nangungunang babaeng arkitekto, si Kilan. Agad na hinawakan ni Kidong ang kamay ni JJ, lihim na pinapakalma ito. Naalala niya na noong sinusuri niya ang proyekto ng exhibition center, marami siyang binasang dating disenyo ng Jingyao, kasama na ang Ninghai Square ni Kilan. Ibinigay ni An Guhian ang blueprint kay JJ dahil nakita niyang taglay nito ang dating lakas ni Kilan. Inanunsyo niya na muling sisimulan ang proyekto ng Ninghai Square. Ang sinumang maging tagapagmana ng Jingyao ang mamamahala sa pagtatayo ng Ninghai.
Nang makita ang blueprint, alam ni JJ na sinusuri ni An Gu-hien ang kanyang pagkakakilanlan. Naisip ni Kidong na naghanda si Samshan ng Hongmen Feast dahil nabalitaan niyang gumaling na ang kanyang paningin. Nagtataka siya kung kaibigan ba o kaaway si JJ. Tiniyak niya na siya ang matalas na kutsilyo sa kanyang kamay. Biglang itinulak ni Kidong si JJ sa dingding at pinaalalahanan siya na huwag hayaang masayang ang lahat ng kanyang pagsisikap. Sinabihan ni Kidong si JJ na lumipat sa kanyang bahay bukas at hindi dapat mawala sa kanyang paningin ng 1 minuto. Nakipag-appointment para mag-jogging kay Samshan. Sinabi ni JJ na ang bagong chairman ng bidding committee, si Huang Zong, ay napakatuwid. Kung gusto nilang makuha ang proyekto ng exhibition center, kailangan nilang magpakita ng magandang performance sa bidding. Unti-unti nang nakuha ni JJ ang tiwala ni Kidong at lihim niyang kukunin ang bid price para kay Samshan. Samantala, inayos ni Kidong ang music box para kay JJ. Lumabas na noong bata pa sila, nagkakilala na pala sila. Nawala niya ang music box, kaya humingi siya ng tulong kay Kidong na hanapin ito. Nakita ni Kidong ito sa pagitan ng mga bato, ngunit hindi niya sinasadyang naputol ang braso ng manika. Pinababayaran siya ni JJ sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanya na tugtugin ang awiting ito. Nang lumipat sa bahay ni Kidong, kinumpiska ni JJ ang lahat ng kanyang electronic devices. Umakyat siya sa kwarto para kausapin si Kidong at nakita siyang nagbaboxing sa dilim. Kinuwestiyon niya bakit hawak niya ang kanyang mga gamit. Sinabi ni Kidong na kailangan niyang maging maingat dahil marami siyang nakaraang kaso. Hindi niya kailangan gawin ni JJ ang anuman, tanging ang buong puso siyang maging kanyang nobya. Habang nagdidisenyo si Kidong ng plano, sunod-sunod na bumibili si JJ ng mga branded na gamit-gamit ang pera nito. Nakaramdam ng awa ang assistant na si Bufan para sa kanyang amo. Lihim siyang nag-order ng nakatagong kamera sa pagkain, kaya hindi ito napansin ni Bufan. Naglagay siya ng mga kamera kung saan-saan, upang masubaybayan ni Xiao pa ang mga aktibidad ni Kidong. Iniulat niya na natapos na ni Kidong ang bidding documents habang nakatulog si Bufan sa labas ng pinto ng kwarto ni JJ. Habang naliligo si Kidong, palihim na pumasok si JJ sa opisina para tingnan ang bidding documents. Hindi pa niya ito nakopya nang iulat ni Xiao pa na tapos na maligo si Kidong. Mabilis niyang naitala ang ilang mahahalagang datos. Sa labas, papalapit siya sa opisina. Nagawa ni JJ na patayin ang makina at tumakas, ngunit nakalimutan niya ang kanyang earphone sa mesa. Nagkunwari siyang sorpresahin para lihim na kunin ang gamit. Nang marinig niyang gusto siyang batiin dahil sa pagtatapos ng bidding documents, humingi ng premyo si Kidong. Tinanggal niya ang kanyang hair tie at pagkatapos ay idinikit siya sa mesa. Kidong, nasiyahan ka ba sa regalong ako? Naguluhan si Kidong at pagkatapos ay buong lakas na sumagot kay JJ. Lumapit siya sa tenga nito at bumulong na siya ay isang carnivore at si JJ ay masyadong vegetarian kaya hindi siya interesado. Nakuha niya ang earphone at agad na humingi ng pahintulot na bumalik sa kanyang kwarto. Nahuli ng doktor si JJ na palihim na lumabas, pinaalalahanan ni Kidong na bago ang araw ng pagbibid, hindi siya dapat umalis sa bahay kahit isang hakbang. Natatakot siyang gamitin niya ang dahilan ng paglanghap ng sariwang hangin upang makipagkita sa ibang tao. Kinailangan ni JJ na magpadala ng mensahe kay Samshan bago ang bidding, kaya kinailangan niyang saktan ang kanyang sarili. Itinapon niya ang mainit na braised pork ribs, hindi niya inaasahan na haharangin ni Kidong ang kumukulong tubig para sa kanya. Sa ospital, sinuri ng doktor na si Kidong ay nagkaroon ng second-degree burn at kailangan niyang bigyang pansin ang paglilinis ng sugat sa loob ng ilang araw. Nagtaka si JJ kung bakit niya pinoprotektahan siya. Sinabi ni Kidong na hindi niya hahayaang mapurol ang isang mahusay na kutsilyo. JJ, karapat-dapat kang pagbayaran ko ng mahal. Pagkakita kay JJ sa lobby ng ospital, pinuri ni Samshan ang self-inflicted injury scheme ng kanyang junior na naging dahilan pa ng pinsala kay Kidong. Ibinigay niya ang datos kay Samshan para baguhin ito ang bidding plan. Sa kabilang panig, hinangaan ni Bufan si JJ na hindi nag-atubiling saktan ang sarili para lang makapagbigay ng impormasyon kay Samshan. Naisip ni Kidong na hindi na nga niya pinapahalagahan ang kanyang buhay, lalo na ang isang maliit na paso. Kung kailangan niyang magsakripisyo, gusto niyang siya ang magsakripisyo. Nagtanong si Bufan kung nahulog na ba ang damdamin niya kay JJ. Nahihiyang tinanggihan ni Kidong dahil ang malaking larawan lang ang mahalaga sa kanya. Bago ang bidding, tinanong ni JJ ang sugat sa kamay ni Kidong. Humingi siya ng tulong sa pagpili ng kurbata para magdala ng swerte sa kanya. Tiningnan niya ang kurbata na halos kapareho ng kanyang estilo, parang tinik na nakatago sa ilalim ng sanga ng bulaklak. Pinayuhan ni JJ ang kanyang asawa na mag-ingat baka matusok ng tinik. JJ, bukod sa iyo, walang makakasakit sa akin. Sinabihan ni Kidong ang kanyang nobya na manatili sa bahay at hintayin siyang bumalik na nanalo. Nangako si JJ na pupunta sa kusina at magluluto ng hapunan para sa kanya. Habang abala si Bufan sa paglalaro, sinunog niya ang kawali at tumakas. Samantala, inanunsyo ng mga hurado na ang nanalo sa bidding para sa Exhibition Center project ay ang Jinko. Tuwang-tuwa si Kidong habang galit na galit si Samshan. Sa kabilang panig, natagpuan na ni JJ si Xupeng. Hindi niya hahabulin ang nakaraan kung ibibigay niya ang lihim na video at ibubunyag ang nag-utos sa kanya. Nagbalak sanang lumaban si Xupeng, ngunit bigla siyang nahilo at nawalan ng malay.
Nang magising siya, binantaan ni JJ na tutusukin ng karayom ang gitna ng mata ni Xupeng. Wala siyang nagawa kundi ibunyag ang nasa likod niya, si Cao Samshan. Alam niyang kinamumuhian ni Boss Fu si An Guhien at hindi kailanman ibibigay ang proyekto ng exhibition center sa Jingyao. Kaya ipinangako niya kay Boss Fu ang isa 0% ng shares ng Jingyao, kasama ang regalo na si JJ. Ngunit ayaw mawala ng shares si Samshan, kaya inupahan niya si Xupeng na lihim na kunan ng video ang panggagahasa ni Boss Fu kay JJ para bantaan ito. Ngunit nang dumating si Xupeng sa tagpuan para ibigay ang kay Samshan, binugbog siya ng ibang tao hanggang sa mawalan ng malay. Lihim na pinutol ni Xupeng ang tali at pagkatapos ay biglang inatake si JJ. Ang taong nakamaskara na nagligtas sa kanya ay si Shisi. Nagpasalamat si Kidong sa kanyang nobya sa pagpapakahirap na magpadala ng impormasyon sa kalaban na tumulong sa kanyang manalo ng malaki sa bidding. Ngunit sinisi niya ang kanyang sarili na hindi niya pinagplanuhan ng maigi ang bawat hakbang, kaya napunta siya sa kamay ng bastos na ito. Sinabihan ni JJ si Kidong na huminto dahil hindi niya kailangang marumihan ang kanyang kamay sa isang masamang tao. Akala niya ay titingnan niya ang sugat sa liig ni JJ, ngunit umiwas ito, ibinalik ang panulat kay Shisi. Hula niya na ito ang tanda ng pag-ibig sa pagitan ni Shisi at Wenwen. Bukod pa rito, nakipagsabuatan si Shisi kay Kidong para maghiganti kay Xihao, at lihim pa siyang naglagay ng tracker para subaybayan siya. An Guhien. Siya ang taong kayang isakripisyo ang kahit ano, maging ang kanyang mga anak. Inihayag niya na hindi siya nagmadali na kumilos laban kay Xupeng para makita ang reaksyon ni Kidong kapag nasa panganib si Viu. Alam niyang hindi lang pinahahalagahan ni Kidong ang kanyang kakayahan, kundi labis din siyang nagmamalasakit sa kanya. Pinayuhan niya si Kidong na huwag tularan siya, na ngayon ay nagsisisi na lamang. Nakipagkita ng pribado si Kidong kay JJ, at binigyan siya ng FSB na ninakaw ni Shisi kay Xupeng. Sinabihan niya itong ibigay sa pulis para ireklamo si Boss Fu sa nabigong panggagahasa, at nagdagdag pa ng panggatong si Cao Samshan sa apoy. Itinapon ni Kidong ang FSB sa apoy dahil ang huling kalaban niya ay si An Guhien. Kung sisirain niya si JJ dahil kay Cao Samshan, hindi talaga sulit. JJ, natatakot akong panatilihin kanya sa tabi niya para patuloy kang pahirapan. Kung paanong noong 5 taon na ang nakalipas ay pinabulag mo ako at itinapon kita sa dagat, tapos na ang ating utang. Hula ni JJ na itinapon siya ni Kidong sa dagat para magpanggap sa harap ni An Guhien. Dahil marami siyang paraan para saktan siya, ngunit pinili niya ang isang lugar na puno ng mga bangka ng pangingisda. Kung tapos na ang ating utang, oras na para magtulungan. Ang bawat bidding ay kinansela dahil may nag-ulat na kinopya ng Chenyu Company ang bid price ng Jingyao Group. Hula ni JJ na sinuhula ni Cao Samshan ang bidding manager ng Chenyu. Gusto niyang magpanggap kasama si Kidong upang isipin ni Samshan na nagtatrabaho pa rin siya para dito. Pagka-uwi, nalaman ni JJ na ang katulong na si Mai ay tauhan ni Cao Samshan. Biglang dumating si Kidong, sinenyasan si JJ na simulan ang kanilang pagpapanggap. Kinwestiyon niya kung bakit siya pumasok sa kanyang opisina sa hating gabi para maghanda ng gamit para kay Cao Samshan. Hula niya na dati ay binigyan niya ito ng bidding price at naglakas loob pa siyang saktan ang sarili. Nang makita ang pag-aalinlangan sa mga mata ni JJ, nagkunwari si Kidong na pilit siyang ibalik sa kanyang silid. Hindi niya sinasadyang naibagsak siya sa kama ng medyo malakas kaya agad siyang humingi ng paumanhin. Nakita ni JJ na sinusubaybayan siya ni Ate Mai, kaya't buong lakas siyang lumaban. Naunawaan ni Kidong ang ibig sabihin nito at agad na ginamit ang kanyang kurbata para igapos ang mga kamay nito. Nagpasya siyang gutumin si JJ sa loob ng 3 araw para tingnan kung mailakas pa itong sumigaw. Kinabukasan, dinalhan ni Ate Mai ng almusal si JJ. Humingi siya ng tulong kay Ate Mai na pakawalan siya sandali para makapunta sa banyo at makakain. Nang makitang madaling nakatakas si JJ, mabilis na nag-text si Ate Mai sa kanyang amo. Pagdating kay Samshan, binigyan siya ni JJ ng malakas na sampal. Gumamit siya ng libo-libong paraan para magpadala ng impormasyon, ngunit naglakas loob siyang matalo sa bidding. Napangiti si Samshan dahil hindi pa niya sinisisi ang quotation paper nito. Gayunpaman, hindi siya nagdududa sa paggamit ng mga tao. JJ, gusto kita dahil pareho tayo ng klase ng tao. Ikaw at ako ay ipinanganak na hindi mayaman, ngunit gusto nating salungatin ang kalooban ng langit. Ibinunyag ni Samshan na allergic si Kidong sa luya. Sa kaarawan ni Kidong, kailangan lang ni JJ na maglagay ng ilang patak ng purified ginger extract sa pagkain upang gawin siyang stepping stone para umakyat sila sa pinakamataas na posisyon. Umuwi, gustong dalhin ni Kidong ang tanghalian kay JJ. Nagulantang si Ate Mai, takot na matuklasan ng amo. Ngunit nakauwi na si JJ at kasalukuyang nagdidisenyo. Gusto niyang gamitin ang bagong paraan para bayaran ang pagkakasala ng pagpapadala ng impormasyon kay Gao Sanshan. Pagkatapos umatake si Lian kay Hanyu mula sa likuran, huwag lamang umalis sa ilalim ng kanyang mga mata. Simula noon, lantaran ng nakakatrabaho ni JJ si Kidong. Matapos makumpleto ang disenyo, gustong magluto ni JJ ng isang mangkok ng pansit pang birthday upang mapabuti ang relasyon kay Kidong. Palihim niyang dinagdagan ng luya ang pagkain, tinutulungan si Ate Mai na magbigay ng ulat sa amo.
Sa kwarto ni Kidong, nagalit si Jeje sa kanyang sarili dahil sa pagiging abala niya, nakalimutan na niya ang kanyang sariling kaarawan. Pinigilan ni Kidong ang sarili sa loob ng isang segundo, pagkatapos ay sinabing hindi pa niya ipinagdiriwang ang kanyang kaarawan. Ngunit ang pagkain sa kanyang kamay ay ang paboritong nooduro ng kanyang ina. Gumamit si Jeje ng lighter bilang kandila upang makahiling si Kidong sa kanyang kaarawan. Ibinulong niya sa kanyang tainga na nilagyan niya ng luya ang pagkain. Matapos humiling ni Kidong, masigasig niyang kinain ang pansit panghabang buhay. Nang makita siyang biglang nahihirapan huminga, pinapunta niya si Ate May para tumawag ng ambulansya. Dito, masayang nanood ng video si Gao Sanshan. Ikinatuwa niyang inanunsyo ng kanyang katulong na kakatext lang ni Ate May at siguradong hindi makakadalo si Kidong sa bidding bukas. Sa bidding, kampante si Gao Sanshan sa kanyang tagumpay. Dumating ang turn ng Starry SF Company na magpakita ng solusyon, ngunit wala pa rin ang kinatawan. Sasabihin na sana ng host na hindi nakasali ang Starry SF Company sa kompetisyon nang biglang bumukas ang pinto. Dumating si Kidong kasama ang kanyang nobya upang ipakita ang disenyo ng exhibition center. Naniniwala siya na mula pa noong sinaunang panahon, ang Ninghae ay tinawag na rehiyon ng tubig sa Jiangnan. Kaya, isinama niya ang imahe ng tradisyonal na payong sa disenyo. Sa tingin niya, ang sentro ay hindi lamang dapat gamitin para sa exhibition, kundi dapat ding maghatid ng mga lokal na katangian. Napatawa si An Guohao dahil hindi sapat ang kakayahan ni Gao Sanshan para kalabanin ang kanyang anak. Sa huli, muling binanggit ng chairman ng bidding committee ang Starry SF Company. Nang makipagkita sa kanyang nakatatandang kapatid, pinuri ni Gao Sanshan ang napakagaling na plano na linlangin ang kalaban. Binalaan niya si Kidong na mag-ingat sa isang kutsilyong matalas tulad ni Jeje. Naniwala si Kidong na si Jeje din ang may hawak ng kutsilyo, at si Gao Sanshan ay isang isda lang sa chopping board. Sa unang pagkakataon na nakita ni Gao Sanshan na ipinagtanggol ng kanyang kapatid ang isang tao, inakala niya na talagang gusto ni Kidong si Jeje. Galit na sinuntok ni Kidong si Gao Sanshan sa mukha, binalaan siyang huwag galawin ang kanyang babae. Pag-uwi, ginamot ni Jeje ang sugat ni Kidong. Tila gumaan ang kanyang loob nang makita ang galit na mukha ni Gao Sanshan. Ang pinagsisisihan lang niya ay hindi niya pa ito nakukulong. Nang marinig si Kidong na nanghihinayang sa pansit panghabang buhay, inihanda ni Jeje ang isa pang sorpresa para sa kanya na siguradong mas masarap kaysa kahapon. Umupo siya para uminom ng alak at inalok pa niya ito ng mainit na gatas na mabuti para sa kalusugan. Matapos maubos ang alak, naisip ni Jeje na dati, siya ang may pinakamahusay na toleransya sa alak. Pinagbawalan niya si Kidong na tingnan siya ng may awa. Nakita niyang labis na kinamumuhian ni Kidong si An Guohao, hindi kaya si An Guohao ang tunay na ama ni Kidong. Jeje, gusto ko rin na hindi ako anak ng kaaway mo. Binuhat si Jeje papasok ng kwarto, tahimik siyang tinitigan ni Kidong. Hindi niya maitatanggi ang dugo na dumadaloy sa kanyang mga ugat, kaya't hindi siya karapat-dapat mahalin siya. Niyaya si An Guohao para mangisda, narinig ni Gao Sanshan na noon, magkasama silang nagnegosyo ni An Guohao at ni Wei Zhen. Naalala ni An Guohao na mahilig mangisda ang ama ni Gao Sanshan, kaya't siya at si Wei Zhen ay nag-ambag ng pera para bilhin ito ng importadong fishing rod. Sinabi ni Gao Sanshan na bago siya makulong, ginamit ng kanyang ama ang rod na iyon sa pangingisda dito. Sinisisi niya ang kanyang sarili sa pagiging pabaya na siyang dahilan kung bakit napilitan silang iwan ang Happy Garden. Lihim na naaalala ni An Guohao kung paano niya tinakot ang ama ni Gao Sanshan upang tanggapin ang lahat ng responsibilidad. Sinabi niya na buong puso niyang sinasanay si Gao Sanshan at umaasa siyang kaya niyang pamahalaan ang Bright Star Group. Gayunpaman, sa kabila ng maraming taon ng pag-aaral sa ibang bansa, talo pa rin si Gao Sanshan sa isang matandang lalaking mayabang. Alam ni Gao Sanshan na ang kanyang ama ay may nakamamatay na kahinaan at iyon ay madali siyang samantalahin ng iba. Inilabas niya ang recording kung saan nagplano si An Guohao na ikulong si Wei Zhen. Ayaw sana niyang isapubliko, ngunit pinilit siya ni Kidong. Sinabi niya na ang kanyang ama ay namatay nang hindi malinaw sa bilangguan, ngunit ang buhay ng mga bata ay mahaba pa. Nang magising si Jeje, narinig niya ang balita na itinalaga ni An Guohao si Gao Sanshan bilang pangkalahatang tagapamahala ng subsidiary ng Starry Estate upang pamahalaan ang proyekto ng exhibition center. Ibinalik si Kidong sa pagiging deputy manager ng Starry Estate. Samantala, nakita ni An Guohao na kalmado pa rin ang kanyang anak. Kinuha ni Kidong na ito ay isang pansamantalang plano lamang dahil ibinigay ng ama ang exhibition center kay Gao Sanshan, ngunit hindi pa nito idineklara kung kanino pagmamay-ari ang Bright Star. Sinabi ni Ginoong An na sa isang linggo ay opisyal na niyang itatalaga si Gao Sanshan bilang tagapagmana ng korporasyon. Tiniyak ni Kidong na aayusin niya ang mga alalahanin ng kanyang ama sa panahong ito. Nang makilala si Jeje, ipinagyabang ni Gao Sanshan na hindi lang niya kinuha ang Bright Star, kundi nakakuha pa ng 30% ng shares ng korporasyon. Tinawag niya itong ipis na hindi mamatay kahit paulit-ulit na hampasin. Nagtaka siya kung gaano kababa ang kailangan para makontrol si An Guohao. Inihayag ni Gao Sanshan na nakipag-fishing lang siya kay Chairman An, naghulog ng sapat na pain para makahuli ng malaking isda. Inilagay niya ang kamay ni Jeje sa kanyang puso at pinaramdam dito ang pagdurugo nito dahil sa pagtataksil. Nawala ng kontrol si Gao Sanshan, pinilit si Jeje sa opisina. Dumating si Kidong sa tamang oras at pinatumba siya sa sahig.
Bahagyang bumaba ang kanyang mukha para mas maging kaakit-akit. Kinuha ni Kidong ang isang picture frame sa malapit at direktang ipinukpok sa ulo ng malandi. Sa totoo lang, sinadya ni Gao Sanshan na bitagin si Kidong upang pansamantalang ikulong ito bago ang pagpupulong ng mga stockholder. Natuklasan ni Xiamian na ang kanyang kapatid na si Xingyi ay nabiktima ng bitag ni Gao Sanshan at naalaala niyang sinabi nito na nakasama niya sa pangingisda si An Guhao. Sinaliksik ni Xiaopo ang social media at natuklasan niya na si Gao Sanshan ay 2 beses nang nangingisda sa Wangxin Lake. Matapos magtanong-tanong, iniulat ni Xiaopo na nakita ng isang tao si Gao Sanshan na nakikipag-usap kay An Guhao at pagkatapos ay may itinapon sa lawa. Sa huli, natagpuan din ng mga diver ang recording pen. Dahil masyadong matagal na nakababad sa tubig ang device, tanging ang sinabi ni An Guhao ang naibalik na nagpapasa ng lahat ng responsibilidad sa proyekto ng plaza kay Wei Zhen. Gusto ni Jedge na kontrolin si Gao Sanshan para mapilitan itong ibigay ang kumpletong recording. Nagulat si Xiaopo na inimbestigahan niya ang aksidente sa skying ni An Jingjing at natuklasan na may mga kahina-hinalang puntos. Pagkatapos makalaya sa kulungan ang taong sanhi ng aksidente, nawala ito ng walang bakas. Ngunit mayroon siyang kamag-anak na nagngangalang Chen Xi na nagtatrabaho sa isang tindahan ng damit pangkasal. Nang makipagkita kay Chen Xi, nakita ni Jedge na binubuli siya ni Jingjing. Inakusahan ni Jingjing si Chen Xi ng pag-akit kay Gao Sanshan kaya ito nakatanggap ng malaking halaga ng pera. Lantaran na kinukunan ni Jedge ng video si Jingjing, nagbabanta na ikukulong niya ito para bisitahin si Kidong. Utang na loob ni Chen Xi kay Jedge, kaya't ibinunyag niya na regular siyang tumatanggap ng pera mula kay Gao Sanshan upang ilipat sa taong umako ng responsibilidad sa aksidente ni Jingjing na nagngangalang Liao Fei. Gayunpaman, hindi rin alam ni Chen Xi kung nasaan si Liao Fei. Pagkatapos makipagkita kay Gao Sanshan, sinabi ni Jedge na handang magpatotoo ang magkapatid na Liao Fei laban kay Gao Sanshan sa pagtatangka nitong saktan si Jingjing. Napilitan si Gao Sanshan na ibigay ang kumpletong recording kung saan hinihikayat ni An Guhao ang kanyang ama na tanggalin si Wei Zhen. Ngunit alam niya na hindi pa nakikita ni Jeje si Liao Fei dahil binigyan na niya ito ng bagong pagkakakilanlan noon. Gusto ni Gao Sanshan na manatili si Jeje sa tabi niya kapalit ng recording. Kung hindi siya papayag, wala siyang magagawa kundi patayin ang babae ni Kidong. Biglang lumitaw si Liao Fei at pumayag siyang tumestigo laban kay Gao Sanshan. Lumabas na matagal nang nalaman ni Kidong na takot si Liao Fei na patayin ni Gao Sanshan, kaya nagtago ito sa kulungan. Napilitan si Xiamian na pasukin ang panaginip para hanapin ang saksi sa loob ng bilangguan. Minamanta ni Gao Sanshan na isa sa publiko ang masamang gawain ni An Guhao para sabay-sabay silang mamatay. Narinig ni Jingjing ang lahat, ngunit binigyan pa rin niya ang kanyang nobyo ng pagkakataong gawin siyang bihag. Itinulak ni Gao Sanshan si Jingjing para hulihin si Jedge. Pinatulog niya ito at isinakay sa sasakyan, mabilis namang sumunod si Kidong. Sa daungan, ikinulong ni Gao Sanshan ang tarangkahan upang hintayin ang taong maghahatid sa kanya sa kabila ng dagat. Kinuha ni Kidong ang isang patpat at patuloy na sinira ang padlock ng pinto. Nang sandaling iyon, sumagot si Gao Sanshan sa tawag ng kanyang kasapakat, ngunit hindi inaasahang inihagis niya ang molotov sa tangke ng gasolina. Ginawa ni Kidong ang lahat ng kanyang makakaya upang sirain ang pinto, at kahit na mapanganib ay tumakbo siya upang iligtas si Jedge. Dahil sa malaking apoy ay bumagsak siya, ngunit pinilit pa rin niyang gamitin ang kanyang likod upang protektahan ito. Sa sandaling naging malabo ang lahat, narinig ni Kidong ang tawag ng kanyang ina. Naging masaya siya sa piling ng kanyang ina hanggang sa pumanaw ito dahil sa thyroid cancer. Wala siyang masandalan kaya gusto niyang sumunod sa kanyang ina. Ang tawag ni Viu Viu ang nagpabalik sa kanya. Nagising si Kidong at nakita si Viu Viu na nakahiga sa tabi niya. Nakita niya na nagpapanggap itong nakapikit. Nakita niyang pinagpapawisan si Kidong, kaya't dahan-dahan niya itong pinunasan. Nang maramdaman niyang pupunasan nito ang kanyang dibdib, labis na kinabahan si Kidong na halos lumabas ang kanyang puso. Nang tawagin ni Xiaopo si Viu Viu palabas, nagsimula siyang umasa. Lumabas si Bufan mula sa banyo, nagulat nang makita si Kidong na nagising. Narinig ni Viu Viu ang ingay at dali-daling nagtanong kay Bufan kung ano ang nangyari. Sinisi ni Bufan si Viu Viu sa kawalang ingat nito na naubos na ang A-drip nang hindi niya nalalaman. Pinikayat niya itong umuwi at magpahinga dahil pasyente rin siya. Hinulaan ni Bufan na nagpapanggap na kumatos ang boss para lang masulit ang pag-aalaga at atensyon ni Viu Viu. Kinabukasan, ipinagbigay alam ni Viu Viu na nakalabas na siya sa ospital, kaya pupunta siya sa nursery bilang kasintahan ni Kidong. Sinabi niya kay Bufan na ipasa sa kanya ang lahat ng gawain doon at pagkatapos ay umuwi at magpahinga. Wala nang nagawa si Bufan kundi sumunod sa magiging amo niya. Nagdala si Viu Viu ng palangganan ng maligamam na tubig para punasan si Kidong. Lumapit siya at dahan-dahang pinunasan ang bawat bahagi ng mukha nito. Pagdating sa ibabang bahagi ng katawan, parang gustong lumabas ng puso ni Kidong. Nang marinig ang sunod-sunod na tunog ng makina, nataranta si Viu Viu at tumawag ng emergency. Idinayagnos ng doktor na mabilis ang tibok ng puso ng pasyente na nangangahulugang magigising na ito. Ngunit matagal na siyang nakahiga sa kama, kaya dapat na madalas siyang baliktarin para sa masahe. Sumunod si Viu Viu sa payo ng doktor at ibinaliktad ang katawan ni Kidong para mas madaling linisin. Ang pakiramdam ng kanyang kamay na dumampi sa kanyang likod ay hindi niya nakayanan.
Nakita ni Viu Viu na mahigpit na nakahawak si Kidong sa gilid ng kama at napagtanto niyang nagpapanggap itong kumatos. Plano niyang tanggalin ang pantalo nito, pinipilit itong magising. Nagpasalamat si Viu Viu kay Kidong sa pagliligtas ng kanyang buhay, kaya aalagaan niya ito bago ito lumabas ng ospital. Kidong, takot na takot ako na baka manatili kang tulog ng ganoon. Sa araw ng kanyang paglabas, gusto ni Kidong na magkaroon ng romantikong hapunan kasama si Viu Viu. Bumuga ng paputok si Bufan upang batiin ang kanyang boss sa pagkaligtas sa panganib at hindi sinasadyang nasira ang plano ni Kidong. Binigyan niya ang kanyang assistant ng 1 minuto upang mawala sa kanyang paningin, kung hindi ay hindi ito makakatanggap ng bonus sa katapusan ng taon. Bago siya umatras, sinabi ni Bufan na bukas ng gabi, magho-host si Chairman An ng isang party upang ipagdiwang ang pagkapanalo ng kanyang anak sa proyekto ng exhibition center. Nang marinig si Bufan na niloloko ang kanyang boss dahil sa medyo mahaba nitong buhok, gusto ni Viu Viu na siya mismo ang magupit nito para kay Kidong. Inayos niya ang bawat hibla ng buhok at dahan-dahang hinipan ang mga hibla ng buhok na nakakalat sa kanyang balikat. Malumanay na tinitigan ni Kidong ang mapaglarong dalaga na nag-aahit sa kanya. Ang kanyang Adam's apple ay patuloy na gumagalaw habang lalong lumalapit ang kanilang distansya. Hinawakan ni Kidong ang kamay ni Viu Viu at dahan-dahang lumapit sa kanyang mga labi. Sa kasamaang palad, hindi pa handa si Viu Viu kaya mabilis siyang umiwas sa halik. Nakita ang malungkot na mukha ng kanyang boss, pinayuhan ni Bufan si Kidong na sumugal. Kung hindi, ang babaeng pinoprotektahan niya noong bata pa siya ay sa huli ay magiging asawa ng ibang tao. Sa ospital, binabantayan ng pulisya si Gao Sanshan sa maghapon at magdamag. Alam ni Jingjing na sinaktan siya nito at nawala ng mga paa, ngunit nagdulot din ito ng napakaraming kaligayahan. Pinilit niyang maniwala na mahal siya nito, kaya't gusto niyang magsikap para sa kinabukasan nilang dalawa. Sa kotse papunta sa dinner party, nakita ni Bufan na medyo kinakabahan ang dalawang boss, kaya't nagpatugtog siya ng musika para buhayin ang kapaligiran. Nagkataon na ang radyo ay nagpatugtog ng kantang Kiss of Farewell, na lalo pang nagpakaba sa kanila. Ni-remind ni Kidong si Viu Viu na huwag hayaang makaapekto ang awkwardness sa pagitan nila sa kanilang kooperasyon. Sa party, sa unang pagkakataon ay lantaran na lumabas si Kidong kasama ang kanyang kasintahan. Umakyat siya sa entablado at voluntaryong humiling na simulan ang proyekto ng Ninghai Plaza at sabay-sabay na itinalaga ang kanyang kasintahan bilang punong taga-disenyo. Pinuri ni Chairman An ang kanyang ambisyosong anak, ngunit ang mga pangunahing proyekto ay kadalasang napakakomplikado. Ipinahayag ni Kidong na gagamitin niya ang lahat ng kanyang sariling pera at ang subsidiary ng Starry Estate upang mag-ambag ng kapital sa proyekto ng Ninghai Plaza. Tiniyak niya na sa loob ng 2 buwan ay magiging maayos ang pagpapatakbo ng proyekto. Pinayuhan ni An Guohao ang kanyang anak na maghanda ng isang praktikal na plano upang makumbinsi ang board of directors. Tinupad ni Viu Viu ang kanyang pasasalamat kay Kidong sa pagbibigay sa kanya ng pinakamakabuluhang regalo. Samantala na nakikipag-ugnayan si Kidong sa mga bisita, nilapitan siya ni An Guohao at inalok ng inumin. Ngunit nagkunwari ito na hindi niya kilala si Viu Viu at pinasalamatan pa si Chairman sa pagkuha sa kanya bilang bartender para sa party. Lumabas na nakabalik na ang kinakapatid na ina ni Viu Viu, binabati si An Guohao sa muling pagsisimula ng proyekto ng Ninghai Plaza. Nang magkita sila ng sarilinan, humingi ng tawad si Viu Viu sa kanyang kinakapatid na ina sa kanyang di-autorisadong pagbalik sa bansa. Sinisinigi ng Huyen ang kanyang anak sa pagiging padalos-dalos na halos mahulog sa bitag ni An Guohao. Lumabas na lihim niyang iniimbestigahan si An Guohao, kaya't sinuhulan niya si Barbie bago ang party. Pinayuhan niya ang kanyang anak na maging maingat sa bawat hakbang at huwag na huwag hayaang makontrol siya ni An Guohao. Bago matapos ang party, biglang dumating si Jingjing para magbigay ng regalo sa kanyang nakatatandang kapatid. Inakala niyang ampun lang si Kidong, ngunit hindi niya inasahan na mas marumi pa ang tunay nitong pagkatao. Sinyasan ni An Guohao ang kanyang assistant na alisin si Jingjing, ngunit nawala na ito sa katinuan. Naglabas si Jingjing ng video na nagpapakita ng panayam sa mga dating kapitbahay ng ina at anak na Kidong. Sinabi nilang inakala ng ina na maganda siya, kaya't inakit niya ang mga mayayaman. Nang pilitin siyang ipalaglag ang bata, tumanggi siya at nagbanta pang idedemanda si An Guohao dahil sa pambabastos. Dali-daling tumakbo si Viu Viu sa control room at pinutol ang lahat ng kuryente. Naalala ni Kidong noong bata pa siya, ilang beses siyang binugbog ng kanyang ina dahil sa pagtanggap ng pagmamahal ni An Guohao. Lagi niyang sinasabi sa kanyang anak na sila ay pamilyang Ki, hindi pamilyang An. Ang tawag ni Ginang Huyen ang nagbigay lakas kay Kidong dahil may mga bagay na hindi maitatanggi. Dala niya ang dugo ni An Guohao at mayroon siyang masamang nakaraan. Naalala niya 5 taon na ang nakalipas, na iligtas ni Kidong si Viu Viu sa isang aksidente nang hindi nagpapakita ng anumang pag-aalinlangan. Ngunit sa party, paulit-ulit niyang binibigyan ng pagkakataon sina Barbie at An Jingjing na lumitaw. Akala niya nawalan na ng kakayahang magpasya si Kidong dahil sa damdamin, kaya't ayaw niyang masangkot ang kanyang ampun dito. Pag-uwi, pumasok si Kidong sa isang sikretong silid. Punong-puno iyon ng mga litrato ni Viu Viu, ang babaeng hindi niya makalimutan. Ang bakasyon sa tag-init noon kasama siya ang nagpanatili sa kanya sa buhay na ito na puno ng pagsubok. Ngunit tama ang kinakapatid na ina ni Viu Viu, magdudulot lang siya ng panganib dito. Inaasikaso naman ni An Guohao si Jingjing. Sinabi niya sa kanyang anak na maging mulat at huwag isipin na mahal siya ni Gao Sanshan.
Dahil sa pagiging manugang ng pamilyaan, walang awa niyang pinaupo si Jingjing sa wheelchair habang buhay. Nakasuot ng damit pangkasal sa bubong ng ospital. Naaalala ni Jingjing ang sakit nang mawalan siya ng mga paa. Sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay, nagdala si Gao Sanshan ng liwanag na nagpapaniwala sa kanya na iyon ang kaligtasan sa kanyang kawalan ng pag-asa. Ngunit sa katotohanan, siya pala ang nagtulak sa kanya sa kadiliman. Tinanong ni Jej, mamamatay ka ba para sa isang taong hindi ka mahal? Naisip niya na hindi makita ni Jingjing ang tunay na kulay ni Gao Sanshan dahil masyado itong mapanling lang. Kaya, bakit kailangang saktan ang sarili dahil sa kasalanan ng iba? Naririnig na gusto pa ring mamatay ni Jingjing, tinulungan siya ni Jej. Detalyado ring inilarawan ni Jej ang mga pakiramdam na mararanasan ni Jingjing kapag bumagsak siya sa lupa. Hinatid ni Jeje si Jingjing sa mismong hangganan ng buhay at kamatayan bago niya ito hilahin pabalik. Pinayuhan ni Jeje si Jingjing na kailangan niyang mabuhay upang masaksihan ang pagpaparusa sa mga masasamang tao. Tinitignan ang maulap na kalangitan, binigyan ni Jej ng payong si Jingjing. Dahil sa huli, kailangan niyang matutong protektahan ang kanyang sarili. Biglang tumawag si Bufan at sinabing nasa sementeryo si Kidong. Nakatayo sa ilalim ng payong ni Viu Viu, sinabi ni Kidong na nawawala siya kamakailan. Nagpapasalamat siya kay Jingjing na nagpapaalala sa kanya kung sino siya. Inakala niyang nahulaan na niya na si An Guohao ang may kagagawa ng pagsabog sa pantalan. Gusto raw ni An Guohao na malunod si Gao Sanshan at ang recording sa apoy. Humingi ng tawad si Viu Viu dahil sa kaguluhan kamakailan ay hindi pa siya nakahanap ng ebidensya. Viu Viu, tila lumilihis tayo sa orihinal na landas. Kailangan nating isang tabi ang ating damdamin upang bumalik sa ating lugar. Dapat mong tandaan na ikaw si Viu Viu na may amang nakulong dahil kay An Guohao at inang namatay dahil kay An Guohao. Kapag naparusahan na siya, doon mo lang mahahanap muli ang iyong sarili. Nang marinig ang balita na nagising na si Gao Sanshan, dali-daling nagpunta si Viu Viu sa ospital. Hindi niya inasahan na makikita niyang naguguluhan ang kanyang ama at hinahanap ang mga rosas na minsan ay itinanim ni Min para sa kanyang anak na babae. Nagulat si Viu Zhen nang makita si Viu Viu, ngunit bigla niya itong ginawang bihag. Binalaan ni Kidong si Viu Zhen na kapag sinaktan niya ito ay hindi na ito makakahanap ng mga rosas. Lihim na kinukunan ni Li An-Kof Hien mula sa malayo upang imbestigahan ang pagkakakilanlan ng dalaga. Nakiusap ang dalaga at nangakong tutulungan si Viu Zhen na makahanap ng mga rosas. Ngunit hindi siya naniwala dahil lahat ay niloloko siya. Napilitan ng dalaga na kumilos ngunit hindi siya makatiis na makita ang kanyang ama na inaresto ng pulis. Dali-dali siyang pinaalalahanan ni Kidong na may sumusunod sa likod. Nang lumabas ang nurse upang magulat, tumakas si Gao Samson. Pinuri ng dalaga si An-Kof Hien sa paggamit kay Viu Zhen upang imbestigahan ang kanyang pagkakakilanlan at pagpapalaya kay Gao Samson upang madaling patahimikin. Ang akala niya ay mahirap kunin ang recording, kaya ang tanging paraan ay ang pagkuha ng proyektong Ninhai Plaza. Nakatayo at tinitingnan ang dalaga mula sa malayo, nalungkot si Kidong nang makita siyang gumagamit ng alak para malunasan ang kalungkutan. Pinuri ni Bufam ang dalaga sa kanyang kakayahan na parang walang nangyari nang muli niyang makita ang kanyang ama. Naisip ni Kidong na ang mga tao na humaharap sa matinding sakit ay natural na pinapawi ang kanilang kamalayan sa sakit. Nakangiti siya sa labas, ngunit ang kanyang mga sugat sa loob ay hindi pa gumagaling. Nakita ng dalaga ang isang tao na may dalang baukwet ng lilang rosas at mabilis niya itong inagaw. Itinulak siya ng lalaki, mabuti na lang at naabutan ni Kidong ang dalaga. Sinabi niya kay Bufam na bayaran ang lalaki at pagkatapos ay binuhat niya ang dalaga pauwi. Viu Viu, nandito ako, kaya magpatuloy ka lang ng buong tapang. Mahigpit na hinagka ni Kidong ang noo ni Viu Viu nang hindi niya alam na gising pa pala ito. Sa unang pagkakataon na pumasok sa lihim na silid ni Kidong, nagulat si Bufam nang malaman na mahal ni Xifu si Viu Viu simula pa noong bata pa sila. Nagtataka siya kung bakit hindi ito ipinagtapat ni Kidong sa dalaga. Naniniwala si Kidong na si Viu Viu ay malupit sa labas ngunit napakalambot sa loob. Siya ang anak ni An-Kof Hien, kaya siya lamang ang pinakaangkop na kasama sa paghihiganti. Nakita ni Viu Viu si Kidong na abala sa paghahanda ng almusal at tahimik siyang umalis. Sinabi niya kay Bufam na dalhin ang pagkain kay Viu Viu at tandaan na huwag sabihin na siya ang nagluto. Pagdaan ni Bufam sa silid ni Viu Viu, nakita niyang umalis na ito. Sa pagbalik sa hindi pa tapos na Ninhai Plaza, naalala ni Viu Viu ang payapang sandali kasama ang kanyang pamilya. Idinisenyo ng kanyang ina ang plaza na parang isang music box upang maging alaala ng pagkabata para sa lahat ng mga bata sa Ninhai. Nang makita si Kidong, nagpasalamat si Viu Viu sa kanya sa pagpapahintulot sa kanyang idisenyo ang Ninhai Plaza. Sinabi ni Kidong na nakuha na niya ang lahat ng mga dokumento noong nakaraang taon at dadalhin sa kanya sa lalong madaling panahon. Naalala ni Viu Viu na sa recording may boses ng ikatlong tao. Hula niya na ito ay ang espiya na itinanim ni An-Kof Hien sa tabi ng kanyang ama. Pagdating sa pansamantalang opisina, lihim na pinanood ni Kidong si Viu Viu na nagtatrabaho. Nang makita siyang namamanhid ang likod, tahimik niyang inutusan si Bufam na bumili ng kutson.
Kahit hindi sinabi ni Kidong, alam na alam ni Viu Viu ang kanyang pagmamalasakit. Magkasamang nag-overtime hanggang hating gabi, nakita ni Viu Viu na sinisipon si Kidong, kaya nagtimpla siya ng gamot habang kumuha ito ng papel. Alam ni Kidong na magkatulad sila, parehong palihim na nagmamalasakitan. Naaalala nila ang isa't isa, ngunit kinailangan nilang itago sa kanilang mga puso. Alam ni Kidong na si Viu Viu ay nakakalimot kumain habang nagtatrabaho, kaya dinalhan niya ito ng pagkain. Sa eksaktong sandali, napansin ni Viu Viu na ang perma sa Revised Design Approval Board ay hindi sa kanyang ama. Bagaman magkatulad ang sulat kamay, hindi kailanman tinapos ng kanyang ama ang kanyang mga titik na may kawit. Bukod pa rito, hindi niya kailanman binago ang disenyo ng kanyang asawa. Hinalugog nila ang mga lumang drawing nang hindi nila alam na nagbubuho si Gao Samson ng gasolina sa bintana. Nang maamoy ni Viu Viu ang gasolina, malaki na ang apoy. Dali-dali siyang tumawag ng bombero habang pilit namang sinisira ni Kidong ang pinto. Biglang lumabas ang apoy mula sa labas na nagpatumba sa kanya sa sahig. Walang pag-asang pinatay ni Viu Viu ang apoy, kaya niyakap na lamang niya si Kidong. Nakiusap siya na gumising ito upang magkasama silang panagutin si An Kof Hen. Viu Viu, huwag kang matakot. Kidong, natatakot ako na kung maraming salita ang hindi ko sasabihin, wala nang pagkakataon. Kidong, talagang gusto kita. Umupo si Kidong at mahigpit na hinawakan ang kamay ni Viu Viu. Ipinagtapat niya, mahal na mahal kita. Sa wakas, naglakas loob din si Kidong na ipahayag ang kanyang damdamin pagkatapos ng maraming taon. Ang pag-ibig sa kanya ay naglalagablab, hindi nalalayo sa apoy sa labas. Sinabi ni Viu Viu sa kanya na sa susunod na buhay, siguradong magiging masaya silang magkasama. Muling sumiklab ang apoy na nagpatumba kay Viu Viu sa mga bisig ni Kidong. Viu Viu, napakahirap para sa ating dalawa na marating ang araw na ito. Hindi ako susuko, tiyak na mailalabas kita. Kinuha ni Kidong ang palakol at sinira ang pinto. Sa wakas ay nabuksan din ang trangka sa labas. Sa makapal na usok at apoy, pilit niyang binuhat ang kanyang minamahal palabas. Nahulog siya, at nang marinig niya ang tunog ng bumbero, ay saka lang siya nahimatay ng may kapayapaan sa tabi ni Viu Viu. Isang linggo pagkatapos, palaging nasa tabi ng kama ni Viu Viu si Kidong. Nang magising ito, pinilit niya ang kanyang kasintahan na kumain ng sabaw ng peras upang linisin ang kanyang baga. Tinikman ni Viu Viu ang matamis na sabaw at naramdaman ang maingat na pagmamalasakit ng kanyang kasintahan. Ipinagtapat ni Kidong na nang makulong sila sa apoy, pinagsisisihan niya na hindi niya nahawakan ng mahigpit si Viu Viu. Dahil hindi niya alam kung ano ang mangyayari bukas, dalawang hindi inaasahang bagay ang mangyayari muna. Kaya hindi niya kayang hayaang mailibing ang kanyang puso. Viu Viu, gusto kong makasama ka. Nakita ni Viu Viu si Kidong na dahan-dahang lumalapit at bigla siyang nanghinayang sa mga pahiwatig na nawasak sa sunog. Naisip ni Kidong, hindi angkop ang sandaling ito para pag-usapan iyon. Mabilis siyang lumapit sa kanyang mga labi nang biglang nahulaan ni Viu Viu na si Gao Samson ang salarin. Naisip ni Kidong na hayaan na lamang ni An Kof Hen ang humarap sa kanya. Naisip muli ni Viu Viu na ang nanggatong ay ang ikatlong tao sa recording. Habang hindi nakatingin si Kidong, bigla niyang hinalikan ang mga labi nito. Sinamantala ni Kidong ang pagkakataon nang bigla siyang pinaalalahanan ng nurse na tapos na ang oras ng pagbisita. Sinabi niya sa kanyang kasintahan na kapag lumabas siya ng ospital, dadalhin niya ito sa malayong lugar. Pagka-uwi ng kanyang anak, sinabi ni An Kof Hen na may nakakuha ng nanggatong. Hindi nagulat si Kidong nang malaman na si Gao Samson ang salarin, ngunit natatakot siyang gumawa pa ito ng mas matitinding bagay. Naniniwala si Ginoong An na ang isang lihim na recording ay hindi maituturing na ebidensya. Ngunit kung ito ay malalantad, tiyak na makakaapekto ito sa fundraising event para sa Ninhai Plaza. Sinabi niya sa kanyang anak na pagtuunan ng pansin ang proyekto at siya na ang bahala sa salarin. Biglang sumakit ang ulo ni An Kof Hen at pagkatapos ay nawala ng malay. Ang diagnosis ng doktor ay mayroon siyang ruptured intracranial aneurysm na nagdulot ng coma. Bago maging stable ang kanyang kalusugan, hindi dapat magtrabaho ng husto ang pasyente. Sa kanilang unang date, ay hawak na baukwet si Kidong, nakatayo at naghihintay sa kanyang kasintahan sa ibaba ng bahay. Nahihiya siyang sinabi na ito ang unang beses na nagbigay siya ng bulaklak sa isang babae. Pagdating sa baybayin ng Bihija Village, narinig ni Kidong na noong bata pa si Viu Viu, madalas siyang pumunta rito tuwing summer vacation. Hawak ang kanyang kamay, muli nilang binisita ang mga alaala ng pagkabata. Naglakad-lakad sila sa tabing dagat, tinatamasa ang lasa ng pag-ibig na nahalo sa tunog ng mga alon ng dagat. Napansin ni Viu Viu na ang lugar ay pareho pa rin tulad ng dati at mayroon ding bagong piano. Umupo siya at ibinigay sa kanya ang isang awit ng mga alaala ng pagkabata. May pagmamahal na tiningnan ni Kidong ang dating maliit na batang babae na ngayon ay matanda na. Sinabi ni Viu Viu na dati, nakilala niya ang isang malungkot na batang lalaki na naglalakad patungo sa malaking dagat. Napilitan siyang itago ang music box sa butas ng bato at pagkatapos ay pinaturuan niya itong tumugtog ng piano. Umaasa lang siya na maging mas maganda ang kanyang tag-araw. Naisip ni Kidong na unti-unting matatakpan ng mga bagong alaala ang masakit na nakaraan. Sa tuwing maririnig ng batang lalaki ang musika na iyon, maaalala niya ang isang buong tag-araw na kasama si Viu Viu. Muling tinugtog ni Kidong ang musika, ibinabalik si Viu Viu sa mga sandaling hindi niya makakalimutan sa buong buhay niya.
Sa pagbalik sa tabing dagat, nagtayo si Kidong ng tolda upang panoorin ang meteor shower kasama ang kanyang kasintahan. Hindi inaasahan ni Viu na ang matalas na si Kidong ay magiging romantiko pala. Sinabi ni Kidong na siya ay talagang walang kaluluwa, ngunit handa siyang maging romantiko para sa kanya. Ngunit biglang umulan na sumira sa kanyang plano na panoorin ang meteor shower. Naalala ni Viu na naghintay siya ng meteor shower kasama ang kanyang batang kaibigan. Nang marinig ang kulog, pinayuhan siya ng batang lalaki na umuwi, ngunit matigas ang ulo niya at naghintay pa rin ng meteor shower. Bilang resulta, wala silang nakita at nilagnat pa sila ng buong araw. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, tumigil ang ulan ng maaga, kaya't nakapanood si Viu ng meteor shower kasama ang kanyang minamahal. Nagtataka siya, naniniwala rin ba siya sa mga hiling sa harap ng meteor shower? Viu, hindi ako naniniwala noon, ngunit nang makilala kita, naniwala ako. Kinuna ni Viu ng litrato na nagdodokumento sa una nating gabi na magkasama. Pagdating sa kumpanya, narinig ni Kidong ang ulat ni Bufam na ang kontraktor ay gumamit ng konkretong may mababang tibay na 60% lamang ng orihinal na idinisenyong tibay. Sa eksaktong oras na iyon, ipinadala ni Samson ang kumpletong recording kina Kidong at Viu. Lumabas na ang boses ng ikatlong tao ay si Kidong. Dumating siya upang humingi ng bayad sa operasyon ng kanser ng kanyang ina at ang kanyang mga gastos sa pamumuhay at matrikula sa susunod na 0 taon. Pumayag si Ankof Hyen na bigyan ang kanyang anak ng 1,000,000 yuan sa kondisyon na itago nito ang mga narinig. Nahulaan ni Kidong na alam na ni Gao Samson na si Viu ang dalaga. Bagaman bata pa siya noon at gusto lang niyang iligtas ang kanyang ina, talagang itinago niya ang katotohanan na sinaktan ni Ankof Hyen si Viu Zhen. Sinasabi niya sa sarili na siya ang may kasalanan at hindi niya inaasahan na patatawarin siya ni Viu. Sa kabilang banda, narinig ni Ginang Huyen ang recording at pinayuhan niya ang kanyang adoptive daughter na maging matino, ngunit naniniwala si Viu na may sariling pasakit si Kidong. Sinabi ni Ginang Huyen na hawak niya ang ebidensya na nag-aakusa sa kontraktor ng Nin Hai Plaza sa lihim na pagpapalit ng mga dekalidad na materyales na maaaring magdulot ng malubhang problema sa kaligtasan. Ibinigay niya ang karapatan sa pagpili kay Viu kung magsampa siya ng kaso, masisira ang Singyao Group. Ngunit kasabay nito, hindi rin maiiwasan ni Kidong na siyang namamahala sa proyekto na madamay. Pagdating sa Gyaola Hospital para sa sakit ni Ankof Hyen, nakita ni Viu si Kidong na bumibisita sa kanyang ama. Inamin niya ang kanyang kasalanan sa ina ni Kidong at hindi niya alam kung paano maging isang tamang ama. Naisip ni Kidong na hindi na kailangan pang magkunwari ng malalim na ugnayan ng mag-ama sa pagitan nila. Naalala ni Ankof Hyen na sa unang pagkikita nila, maitim at payat si Kidong at nagduda pa siya kung sarili niya itong dugo. Nang humingi ito ng malaking halaga ng pera, saka lang siya nakasiguro na ito ang kanyang anak. Si Kidong ay determinado kahit nalabag sa ugnayan ng pamilya. Nagtanong si Ankof Hyen, sino ba talaga si Kijej? Ang dalawang salitang Viu na lumabas sa bibig ni Kidong ay nagpatahimik sa kanya. Napangiti si Ankof Hyen dahil ang kanyang anak ay katulad niya na naglakas loob na ipagkanulo ang taong mahal niya. Pagkalipas ng 3 araw, nagdao si Ankof Hyen ng fundraising event para sa proyekto ng Nin Hai Plaza. Dumating ang pulis at nagulat na nakatanggap sila ng sulat na nag-aakusa sa construction company ng plaza ng hindi nakakatugon sa mga pamantayan. Dumagsa ang mga mamamahayag, nagtatanong kung ang ibang proyekto ng Tindiu ay mayroon ding mga panganib sa kaligtasan. Inanyayahan ni Ankof Hyen ang mga mamamahayag na tanungin ang pulis dahil siya mismo ang nag-imbita sa kanila doon. Sinabi ng pulis na matapos ang investigasyon, kinumpirma nilang ang konkreto ng Tindiu ay ganap na nakakatugon sa mga pamantayan. Ginamit ni Ankof Hyen ang maliit na insidente upang ipahayag na hindi natatakot ang Tindiu sa mga anonymous na sulat sumbong. Nagpasalamat pa siya sa nagpadala ng sulat upang muling masuri ng pulisya ang kalidad ng konstruksyon. Ipinagbigay alam din niya na inilipat na niya ang lahat ng kanyang shares kay Kidong at itinalaga ang kanyang anak bilang chairman ng Tindiu. Nakipagkita ng pribado kay Viu, labis na natuwa si Ankof Hyen na muling makita ang anak ng kanyang matandang kaibigan. Sinabi niya na mas matalino ito kaysa sa kanyang ama, ngunit nagtatrabaho pa rin batay sa emosyon. Sinabi niya na alam ni Kidong na ang issue sa konkreto ay isa lamang bitag na inihanda niya para kay Viu. Nahulaan niya na gusto pa rin niyang subukan si Kidong. Kung pipigilan niya ang sulat sumbong, ay nangangahulugang ipinagkanulo niya ang kanyang ama. Nagtagumpay si Ankof Hyen dahil hindi siya binigo ng kanyang anak. Iginiit niya na ang halaga ni Viu sa puso ni Kidong ay hindi maihahambing sa isang maliwanag na kinabukasan. Pagkaraan ng ilang panahon, biglang bumagsak ang stock ng Tindiu. Nagdao si Kidong ng press conference, inamin na naputol ang capital chain ng Tindiu dahil sa maraming issue ng pandaraya sa financial data ng korporasyon. Bukod pa rito, ang dating chairman na si Ankof Hyen ay pinaghihinala ang sangkot sa iligal na paglilipat ng asset. Nag-ikaliwang beses siyang nangalap ng pondo para sa proyektong Nin Hai Plaza upang ilipat sa isang foreign account, nagbebenta ng short sa Tindiu Group. Habang nakikita ang kanyang ama na dali-daling tumakas, tinanong ni Tintin kung babalik pa ba siya. Tinanong niya mula simula hanggang matapos, ang mga anak ba ay pawang mga paon lamang ng kanilang ama? Ano man ang manalo, si Kidong o si Gao Samson, pareho silang magtatapos bilang mga ginamit na piyesa.
Nangako si Ankof Hyen na kapag naayos na niya ang lahat sa ibang bansa, magpapadala siya ng tao para sunduin si Tingting. Pinayuhan niya na kung may mangyari sa kanya, kailangan agad umalis si Tingting sa lugar na iyon. Dali-daling pumunta sa pantalan, hindi inaasahan ni Ankof Hyen na muli niyang makikita si Viu Viu. Hawak pa rin niya ang susi ng bangkang pangisda na kailangan niya. Pinayuhan ni Ankof Hyen si Viu Viu na magbigay ng presyo para bilhin niya ang susi. Agad niyang itinapon sa dagat dahil wala siyang kailangan kundi ang buhay niya. Nagalit si Ankof Hyen at sumugod upang atakihin si Viu Viu. Dumating si Kidong sa tamang oras at pinigilan ang kanyang ama na saktan ang taong mahal niya. Alam na ni Kidong na nagkukunwari lamang si Ankof Hyen na may sakit kaya nakipagsabwatan siya kay Viu Viu para magtanghal ng isang palabas. Bago pa man dumating si Viu Viu sa ospital para mag-imbestiga kay Ankof Hyen, inamin na ni Kidong na siya ang ikatlong tao sa recording. Inamin niyang sadyang tinatamasa niya ang kanilang unang date ni Viu Viu, kaya ngayon lang niya sinasabi ang totoo. Alam ni Viu Viu na bata pa noon si Kidong kaya hindi niya ito sinisisi. Nag-imbestiga si Kidong sa financial report at nalaman niyang malaki ang nawawalang halaga sa Tindiu Group. Nahulaan niyang matagal ng lihim na inililipat ni Ankof Hyen ang kanyang mga ari-arian at pagkatapos ay ginagamit ang tagapagmana bilang isang scapegoat. Nagkunwari siyang may sakit para mabilis na maipasa kay Kidong ang Tindiu. Kinailangan niyang gumamit ng sariling diskarte, mag-organisa ng isang fundraising para makakolekta ng ebidensya na inililipat ni Ankof Hyen ang mga ari-arian sa ibang bansa. Pinuri ng ama ang kanyang anak dahil sa pagiging katulad niya na handang itapon ang pagmamahal ng pamilya. Naalala ni Kidong na inaapi ni Ankof Hyen ang kanyang ina kaya hindi niya ito kailanman itinuring na ama. Sinisi ni Ankof Hyen si Kidong sa pagtataksil sa kanya na hindi niya pinapayagan ang kanyang anak na ipagkanulo siya. Inatake siya sa puso ngunit nahulog ang kanyang gamot sa sahig. Binigyan ni Viu Viu ng gamot ang kanyang kaaway upang si Ankof Hyen ay mabuhay ng mas masahol pa sa kamatayan. Sa wakas, nakapaghiganti rin si Viu Viu para sa kanyang mga magulang. Sa paglubog ng araw, hinawakan ni Kidong ang kamay ni Viu Viu at malinaw na naalala ang ngiti ng kanyang minamahal. Dumating ang pulis at inaresto si Kidong dahil sa hinalang tinulungan niya si Ankof Hyen na ilipat ang mga ari-arian. Lumabas na para pabagsakin si Ankof Hyen, kinailangan ni Kidong na makipagtulungan sa kanya upang maisakatuparan ang huling paglilipat ng pondo. Bukod pa rito, gusto niyang magbayad para sa kanyang ginawa noon. Viu Viu, umaasa ako na makapagsimula ka ulit sa buhay. Nakatayo si Viu Viu at pinapanood ang papalayo na likod ni Kidong. Lumingon siya at ngumiti ng malaki bago lumayo sa kanya. Matapos mapawalang sala si Viu Zhen, inilipat na siya sa Ninhai Mental Hospital. Nagdala si Viu Viu ng mga lilang rosas para bisitahin siya, ngunit hindi siya nakilala ng kanyang ama. Sinisi niya ang sarili sa pagdating ng huli na nagdulot sa kanyang ama na mapilitan sa ganitong estado. Naalala ni Viu Zhen na noon, nagdeposito siya ng maraming buto ng lilang rosas sa flower shop malapit sa kanilang bahay. Hiniling niya kay Viu Viu na pumunta doon at dalhin sa kanya. Pagdating sa flower shop, nakita nga ni Viu Viu ang storage locker ng kanyang ama. Ngunit bukod sa kahon ng mga buto, nakita niya ang maraming liham ng pag-ibig mula sa isang babae na isinulat para sa kanyang ama. Nagpatato pa ang babae ng rosas sa kanyang bukong-bukong upang patunayan ang kanilang lihim na pagmamahalan. Inimbitahan din niya si Viu Zhen sa swing park at sinisi ito sa pagkamatay ng kanyang asawa. Naalala ni Viu Viu na noong bata pa siya, nakita niya ang kanyang ama na nakikipag-usap sa isang babae na may tatoo na rosas sa kanyang bukong-bukong. Pag-uwi sa bahay ni Kidong upang makahanap ng kaunting init, naramdaman ni Viu Viu na wala na siyang mapagkakatiwalaan. Natuklasan niya ang isang kakaibang painting na hindi inaasahang nagtatago ng isang lihim na silid. Pumasok si Viu Viu, tahimik na pinagmamasdan ang lahat ng mahahalagang sandali sa kanyang buhay. Lumabas na si Kidong pala ang madalas bumili ng regalo para sa kanya noon. Palagi siyang palihim na nagbabantay, hindi kailanman nawawala sa kanyang buhay. Sa wakas, napagtanto ni Viu Viu na si Kidong ang batang lalaki na nagturo sa kanya kung paano tugtugin ang musika ng mga alaala ng pagkabata. Hindi niya kailanman nakalimutan si Viu Viu at maingat niyang piprotektahan ang lahat ng bagay na sa kanya. Tinawag niya si Bufam at tinanong kung bakit napakabobo ni Kidong. Naalala ni Bufam na sinabi ni Xi Fu na handa siyang gumugol ng 15 taon sa pagprotekta para lang makakuha ng maikling date kay Viu Viu. Sinabi niya na noon, ginahasa ni Ankof Hyen ang ina ni Kidong at doon ipinanganak ang bata. Matapos magkaroon ng breast cancer ang kanyang ina, napilitan si Kidong na humingi ng pera kay Ankof Hyen. Ngunit nang bumalik siya, sinigawan siya ng kanyang ina at sinabihan na huwag nang makialam sa kanya. Gusto ni Ankof Hyen na agawin ang kanyang anak, kaya suhulan niya ang doktor upang patagalin ang pinakamahusay na oras ng paggamot para sa ina ni Kidong. Bilang resulta, namatay siya dahil sa hindi napapanahong paggamot. Sa kulungan, sa wakas ay nakita rin ni Viu Viu ang taong nagsakripisyo ng lahat para sa kanya. Gayunpaman, ayaw ni Kidong na makita siya sa ganitong kalagayan. Agad na pinatugtog ni Viu Viu ang musika ng kanilang kabataan upang pigilan ang kanyang mga yapak. Kidong, 2 beses kong nasira ang music box, ngunit naayos mo pa rin ito.
Salamat sa iyo, sa patuloy mong pagsusumikap na pagdugtungin ang aking mga sirang piraso. View, mula ngayon, hahayaan kitang protektahan ako. Pag-uwi, sinimula ni View ang paghahanap sa pera ni Ankof Hayen upang maging pampagaan ng sentensya para kay Kidong. Nilabas niya ang kanyang ama, isang domi na kumpanya sa pangalan ni Gao Samson. Ginamit ni Ankof Hayen ang kanyang pangalan bilang manugang upang maglipat ng pera sa isang Swiss account. Kung mahuli si Gao Samson, tiyak na mababawi ang pera. Samantala, nakatanggap ng anonymous na email si Gao Samson na nagbubunyag na ginamit ni Ankof Hayen ang kanyang impormasyon para magbukas ng Swiss account. Nang biglang dumating si View, kaagad na tumakas si Gao Samson. Dahil hindi sapat ang lakas para hulihin siya, nagmotorsiklo si Samson pabalik sa pamilyaan upang humingi ng tulong kay Tintin. Sinabi niya na sa mga panahong wala siya, para siyang isang ligaw na kaluluwa. Tinanggal ni Tintin ang amoy ng kanyang puso, pinahira ng gamot si Samson, inamin niyang ayaw niyang maging katulad ng kanyang ama, na niyurakan hanggang mamatay ni Ankof Hayen. Kaya, hindi siya nag-atubiling umakyat. Ngunit bago namatay ang kanyang ama, taos puso niyang sinundan si Tintin. Noong panahong iyon, buo pa siya, marangal na parang ulap. Matapos makamit si Tintin, sinisi niya ang sarili sa pagiging dahilan ng kanyang kapansanan, kaya't hindi niya siya iiwanan. Tinanong niya ang bank password ng kanyang ama sa Switzerland upang kunin ang pera para makapagsimula ng bagong buhay. Naalala ni Tintin na madalas binabaliktad ng kanyang ama ang kanyang kaarawan at ginawa itong password para sa mga account. Hindi niya alam, may nakikinig sa telepono ni Samson. Siya ang babaeng may tatoo ng rosas sa kanyang bukong-bukong. Matapos makatulog ng mahimbing si Samson, lihim na ipinagbigay alam ni Tintin kay View. Nang dumating si View, nakatakas na siya. Nang matanggap ni Tintin ang balita, na aksidente sa trapiko si Samson. Sa ospital, nakita ni Tintin si Samson na naghihingalo sa kama. Pinayuhan siya nitong huwag siyang iyakan para sa isang masamang tao na katulad niya. Tintin, humihingi ako ng paumanhin sa pagsira sa iyong buhay. Nang lumabas upang salubungin si View, ibinigay ni Tintin ang password ng account. Ito ang araw na naging chairman ng Tindiu si Ankof Hayen. Ayaw niyang maging katulad ng kanyang ama, umaasa siyang maililigtas ni View si Kidong. Sa Swiss Bank, nakita ni View ang taong may tatoo ng rosas sa ilalim ng kanyang bukong-bukong. Narinig din niya mula sa bank manager na may isang babae ring dumating upang mag-withdraw ng pera, ngunit mali ang password. Matapos matagpuan ang pera ni Ankof Hayen, binawasan ang sentensya ni Kidong at ibinalik siya sa kanyang posisyon bilang chairman ng Tindiu. Ang babaeng may tatoo ng rosas sa ilalim ng kanyang paa ay tahimik pa ring sumusubaybay sa kaso. Siya pala ang adoptive mother ni View. Sa wakas, nakalaya na rin si Kidong sa bilangguan. Pagdating niya sa bahay, narinig niya ang tunog ng musika mula sa lihim na silid. Naghihintay si View sa kanya na may malaking ngiti. Nagdagdag siya ng maraming sandali sa buhay ni Kidong sa tabi ng kanyang mga larawan. Ang silid ay naging isang lugar para magtago ang lahat ng bagay na pagmamay-ari nila. View, salamat. Nararamdaman ni View na kahanga-hanga kung paano naging napakatangkad at gwapo ng payat na batang lalaki noong nakaraan. Sa tingin niya, siya ang pinakamasaya sa mundo na maprotektahan ng isang kahanga-hangang lalaki sa loob ng 15 taon. Kidong, mula ngayon poprotektahan kita. Sa malambing na musika, dahan-dahang hinalikan ni Kidong ang kanyang minamahal. Huminto sandali si View pagkatapos ay buong lakas na tumugon sa kanya. Ang mainit na halik ay nagtataglay ng pagmamahal ng mga taong matagal nang hindi nagkita. Para bang gusto niyang bumawi sa mahabang panahon ng pagkakahiwalay, dahan-dahan niyang tinanggal ang kanyang kamiseta. Sa romantikong sandaling ito, ang kanilang mga katawan ay nagkaisa, dalawang puso ang sabay na tumibok. Matapos ang isang gabing puno ng pagmamahalan, masunuring naghanda ng almusal si View para kay Kidong. Buong pagmamahal niyang hinalikan si View at mahigpit siyang niyakap. Nakita niya ang larawan ng babaeng may tatoo ng rosas sa ilalim ng kanyang paa. Sinabi ni View na siya ang kabit ng kanyang ama at siya rin ang nasa likod ni Gao Samson. Hula niya, dahil sa pagkamuhi sa pag-ibig kaya siya nakipagsabwatan kay Ankof Hayen upang saktan ang kanyang ama. Natawa si View sa kanyang sarili dahil ang kanyang ama pala ang sanhi ng pagkamatay ng kanyang ina. Niyakap ni Kidong si View at nangako na palagi siyang nasa tabi nito. Gustong tapusin ni View ang hiling ng kanyang ina na itayo ang plaza at kasabay nito ay ipabayaran ang mga sumira sa kanyang pamilya. Mula noon, muling sinimulan ni Kidong at View ang proyekto ng Ninhai Plaza. Sa wakas ay inaprubahan na ng Ministry of Construction ang Tindiu. Malapit nang matupad ni View ang hiling ng kanyang ina na gawing ipinagmamalaki ng Ninhai ang plaza. Sakto namang tumawag si Fafa para ipaalam na nahanap na niya ang tattoo artist na nagtatoo ng rosas sa babae sa larawan. Dahil iyon ang kanyang paboritong obra, naaalala niya ng napakalinaw ang pangalan ng babae, Ho. Biglang naisip ni View na tanungin ang kanyang adoptive mother tungkol sa mga nakaraang kaganapan. Alam ni Engs Nguyen na napakahirap para sa Tindiu na makahikayat ng pamumuhunan dahil nasa bingit ito ng pagkabangkarote. Nagplano siya ng mga paraan upang makahikayat ng mga mamumuhunan, umaasa na makatulong sa dalawang bata.
Nagpasalamat si Viu Viu sa kanyang adoptive mother, ngunit naitakip na ni Kidong ang mga butas sa proyekto. Pagkatapos niyang kumbinsihin ang Ministry of Construction, maraming mamumuhunan ang muling nagpasya na magtiwala sa Team Viu. Naisip ni Kidong na ang Nin High Square ay isang pangunahing proyekto ng lungsod, kaya't sinundan lang niya ang Agos. Masayang-masaya si Viu Viu na may dalawang mahalagang tao na laging nasa tabi niya. Pagpasok niya sa banyo, tiningnan ni Kidong ang mga lumang larawan ni Ms. Nguyen. Napansin niyang suot ni Ms. Nguyen ang rose baton na nakita niya kay Ankof Hayen noong nakaraan. Lumabas si Kidong, sinadyang ihulog ang chopsticks sa sahig. Yumuko siya para tingnan ang bukong-bukong ni Ms. Nguyen, ngunit walang totoo. Naalala ni Ms. Nguyen na nag-aral sila ni Viu Viu sa high school at magkapareho ng major sa kolehiyo. Pagkatapos, nakilala nila si Viu Tran. Pagkatapos nilang magtapos, nagpakasal ang mga magulang ni Viu Viu, ngunit nanatiling malapit kay Ms. Nguyen. Sa bahay, diretsahan sinabi ni Kidong na pinaghihinalaan niya na si Ms. Nguyen ang si Ho Hong. Sinabi niya na noong nakaraan, nakita niya ang isang brots kay Ankof Hien na eksaktong kapareho ng nasa larawan ni Ms. Nguyen. Bukod pa rito, maingat si Viu Viu maliban kung may malapit na taong nagtaksil sa kanya kay Ankof Hien. Alam niyang nahihirapan si Viu Viu, kaya't maingat niyang imbestigahan ang katotohanan. Samantala, inalis ni Ms. Nguyen ang tattoo patch. Naalala niya na noong nakaraan, nabuntis siya kay Viu Tran. Ngunit tinanggihan niya ang responsibilidad, gusto niyang bumalik sa kanyang asawa at mga anak. Nang tawagan ni Viu Viu ang kanyang ama, nagmadaling itinulak ni Viu Tran ang kanyang kabit, na naging sanhi ng kanyang pagkalaglag at pagdaramdam. Sa pagkakita ng malakas na ulan sa labas, natakot si Viu Viu na may darating na bagyo sa kanyang buhay. Hindi niya magawang maniwala na ang kanyang adoptive mother ang kanyang kaaway. Nang makilala si Kidong, sinabi ni Viu Viu na ang kanyang adoptive mother ay si Ho Hong. Sinabi niya na nang bisitahin niya ang kanyang ina kaninang umaga, nakita niya ang mga tao na nag-aayos ng isang bumagsak na libingan dahil sa malakas na ulan. Natuklasan niya sa libingan na itinayo ng kanyang adoptive mother para sa kanya noong nakaraan ang isang ultrasound na larawan ng fetus at isang brotse. Nakasaad din sa medical record na nalaglagan ng sanggol si Ms. Nguyen. Hula ni Viu Viu na iyon ang dahilan kung bakit kinasusuklaman ni Ms. Nguyen ang kanyang pamilya. Niyakap ni Kidong si Viu Viu, alam na pinipighati niya ang sakit na ito. Kailangan mong makipagkita sa iyong adoptive mother, Viu Viu, at tanungin siya kung kilala niya ang babaeng nagngangalang Ho Hong. Siya ang kinakasama ng kanyang ama. Sa tingin ni Ms. Nguyen ay may hindi pagkakaunawaan dahil mahal na mahal ng mga magulang ni Viu Viu ang isa't isa. Pinayuhan niya ang kanyang anak na hayaang manatili sa nakaraan ang nakaraan. Sumalungat si Viu Viu dahil hindi pa rin tumitigil si Ho Hong at kinokontrol pa niya si Cam Samson para makuha ang pera ni Ankof Hien. Nakilala na niya si Ho Hong, isang beses sa Swiss Bank, at isang beses dito. Ngunit noong panahong iyon, napakabata pa niya, hanggang sa nabasa niya ang sulat sa pagitan ng kanyang ama at ng kanyang kabit na nalaman niyang buntis ito. Pakiramdam ni Viu Viu ay maswerte siya na hindi ipinanganak ang sanggol dahil sinira ng ina nito ang pamilya ng ibang tao. Hiniling niya sa kanyang adoptive mother na tulungan siyang mahanap ang masamang babaeng iyon. Sisiguraduhin niyang sisimulan ang pagtatayo ng Nin High Plaza upang patunayan na hindi makukuha ni Ho Hong ang gusto niya. Sa seremonya ng groundbreaking, idineklara ni Viu Viu na itatayo ang Nin High Plaza batay sa orihinal na disenyo ng unang arkitekto, ang kanyang ina. Gaya ng inaasahan, sinabotahe ni Ms. Nguyen ang pangunahing gusali na naging dahilan ng pagguho nito. Maraming manggagawa ang nasugatan at nagtipon upang humingi ng kompensasyon mula sa Team Viu. Iminungkahi ng mga mamamahayag na may problema ang mga blueprint ng ina ni Viu Viu kaya't bumagsak ang proyekto ng 2 beses. Iginiit ni Viu Viu na ang mga blueprint ay sinuri at inaprubahan ng Ministry of Construction bilang angkop para sa konstruksyon. Gayunpaman, ang mga manggagawa ay nanatiling nanggugulo, humihingi ng kompensasyon. Lumabas si Kidong at humingi ng 3 araw upang ibalik ang katotohanan sa lahat. Hindi inaasahang nagsalita si Ms. Nguyen, nagpasya siyang mag-ambag ng kapital sa Team Viu para sa kompensasyon sa insidente ng pagbagsak ng plaza. Magbibigay siya ng bagong plano sa disenyo na tinitiyak na ang Ning High Plaza ay hindi na ulitin ang pagkakamali. Pag-uwi, alam ni Kidong na malungkot si Viu Viu. Sa tingin niya, si Ms. Nguyen ay nahulog sa bitag ni Viu Viu at tiyak na magkakaroon ng maraming butas. Kapag nahuli siya, mananatili pa rin ang kapital sa proyekto na makakatulong sa pagkumpleto ng Nin High Plaza. Tamang-tama nang dumating si Bufham upang ipaalam na naimbestigahan na niya ang kasabwat ni Ms. Nguyen. Ito pala ang malapit na assistant ni Ankof Hien na nagngangalang Triukha. Kinabukasan, narinig ni Viu Viu mula kay Bufham na si Triukha ay naghahanda ng tumakas patungong Haichao. Hinikayat niya si Kidong na hulihin agad siya, habang siya naman ay mananatili upang hindi makagambala. Nag-aalala si Kidong na baka gumanti si Ms. Nguyen at saktan si Viu Viu. Naniniwala siya na malalampasan ni Kidong ang panganib sa Haichao at umaasa rin siyang maniniwala ito sa kanya. Sa pantalan, lumitaw si Kidong sa harapan mismo ni Triukha. Ngunit ang lahat ay nasa kontrol ni Nguyen Beach. Mayabang niyang pinasabog ang barkong lulan ni Kidong at Triukha. Nang tawagin niya ang kanyang anak na kumain ng espesyalidad, tinuruan ni Ms. Nguyen si Viu Viu na kumain ng sariwang talaba.
Naghintay siya na tikman ito ng kanyang anak, bago niya ibinunyag na nilagyan niya ito ng espesyal na pampalasa. Lumalabas na nagpunta siya sa sementeryo at nakita ni Viu Viu ang ultrasound paper sa kabaong. Inamin niyang matagal na niyang alam na nalaman ni Viu Viu ang kanyang pagkakakilanlan, kaya't ginawa niyang pain si Triukha. Gusto ni Viu Viu na maghiganti para kay Kidong, ngunit nawalan siya ng malay dahil sa pampamanhid. Nang dalhin si Viu Viu sa inabando ng gusali, pinayuhan ni Eng Xuyen ang kanyang anak na huwag gumalaw ng malakas dahil baka sumabog lang ang maliit na bomba sa loob niya. Kinamumuhian niya si Viu Viu dahil inagaw nito ang lahat ng bagay mula sa kanyang anak. Mayabang siya dahil siya ang magiging maihawak ng kapangyarihan sa pagtatayo ng Ninhai Plaza. Sa pinakawalang magawang sandali, naaalala lang ni Viu Viu ang pinakamahalagang lalaki sa kanyang buhay. Pilit niyang isinulat ang pangalan niya at unti-unting lumabo ang kanyang paningin. Sa huli, tuluyan ng binuksan ni Kidong ang pinto, ngunit nawalan na ng malay si Viu Viu. Makalipas ang 3 araw, nagising si Viu Viu at tiningnan si Kidong, iniisip na nananaginip lang siya. Mahigpit siyang yakap nito, inuulit ang pangako niyang poprotektahan si Viu Viu habang buhay. Bago pa pindutin ni Ms. Guyen ang detonator, nakatalo na siya sa dagat. Inakala ni Viu Viu na nawala na si Kidong, kaya't pahalagahan niya ang bawat sandali sa piling nito. Nang makalabas si Viu Viu sa ospital, pinagsasanay siya ni Kidong sa umaga. Maingat din siyang nagdala ng tubig at kumot dahil ginaw na ginaw siya. Nang bisitahin niya ang puntod ng kanyang ina, naaalala ni Kidong na pinayuhan siya nitong huwag hayaang bulagi ng pagkamuhi ang kanyang isip. Ngunit hindi siya nakinig na naglagay sa kanyang sarili at sa kanyang mahal sa maraming beses sa panganib. Gayunpaman, sa kasalukuyan, gusto lang niyang mamuhay ng maayos sa piling ni Viu Viu. Sinabi niyang ayaw niyang maging katulad ng kanyang adoptive mother na sinira ang buong buhay niya ng pagkamuhi. Gusto lang niya ng kapayapaan, isang buhay na kasama si Kidong. Nang bisitahin niya ang kanyang ama sa mental hospital, narinig ni Viu Viu mula sa nurse na hindi makita si Viu Tran. Tumakbo siya pauwi sa lumang bahay upang hanapin ang kanyang ama at tamang-tama na nag-schedule si Nguyen Beach ng pulong sa construction site ng Ninhai. Inamin niya na mas mahal niya si Viu Tran, mas nainggit siya kay Kilan. Siya ay maganda, may magandang balat, at si Viu Tran pa mismo ang nag-propose sa kanya. Pagkatapos nilang magpakasal, nagtuon si Kilan sa kanyang trabaho, kaya't lumayo siya sa kanyang asawa. Sinamantala ni Nguyen Beach ang pagkakataong ito upang makialam sa kanilang kasal, at pagkatapos ay nabuntis kay Viu Tran. Ngunit iginiit niya na isa lang ang kanyang anak, si Viu Viu. Sa sukdulan ng pagkamuhi, sumang-ayon siyang gumawa ng huwad na dokumento upang iparatang kay Viu Tran. Bilang kapalit, gusto niya ng 30% ng Ting Diu. Gayunpaman ay nagbago ng isip si An Kof Hen, nagbayad lamang ng 30 milyong yuan. Matagumpay niyang pinatay si Kilan, na naging dahilan upang mabuhay si An Kof Hen sa paraang mas masahol pa sa kamatayan, na iwan lamang si Viu Viu at ang kanyang ama. Nakita niya ang kanyang ama na nakabitin sa ere, at dali-dali siyang sumugod upang pigilan si Nguyen Beach. Inatake niya si Viu Viu, ngunit hindi niya inaasahang madulas at mahulog. Mabilis na hinawakan ni Viu Viu ang kamay ng kanyang adoptive mother, ngunit ibinunyag nitong kaya niyang iligtas si Kilan. Gayunpaman, pinili niyang panoorin ang kanyang sarili na mahulog. Inamin ni Viu Viu na kinasusuklaman niya si Nguyen Beach, ngunit nangako siya kay Kidong na mamumuhay ng maayos, kaya hindi niya hahayaang masira ang kanyang buhay. Dumating si Kidong sa tamang oras, at kasama si Viu Viu ay hinila si Nguyen Beach pataas. Bago siya magbayad, lumingon si Nguyen Beach kay Viu Viu, na nooy isang sanggol pa at nasa kanyang mga bisig. Pagkalipas ng 3 araw, bumalik si Viu Tran sa mental hospital. Nakahinga ng maluwag si Viu Viu, hinayaan ang kanyang ama na mamuhay sa sarili nitong mundo. Nagbalik sila sa dagat, kung saan ni-record ni Kidong at Viu Viu ang kanilang masasayang sandali. Sinabi niyang ang proyekto ng Ninhai Plaza ay nasa tamang landas na, kaya't ang misyon niya ay manatili sa tabi niya. Biglang tumunog ang music box, hudyat ng panukala ni Kidong. Viu Viu, mula sa unang sandali na nakita kita, alam kong nakatalina ang buhay ko sa iyo. Viu Viu, papayag ka bang maging asawa ko? Kidong. Isinuot ni Kidong ang singsing sa daliri ng pinakamahalagang babae sa kanyang buhay. Matapos ang lahat ng puot at mga kaganapan, sa wakas ay masaya silang magkasama.